Bakit ka nagtaksi ngayon, Bea? Nasaan ang kotseng binigay namin sa'yo noong na-promote ka? Tanong ni Alden Richards, ang CEO ng Golden Harvest Corporation, habang nakatayo sa dulo ng mahabang conference table. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bahid ng pagtataka. Bago pa ako makasagot, tumikhim si Dingdong Dantes, ang asawa ko at direktor ng Human Resources, at sinabi, ginagamit yan ng kapatid niya ngayon. Napako ang tingin ko kay Dingdong, pakiramdam ko ay bumagsak ang buong mundo ko. Ang mga salitang iyon, na binigkas ng walang pag-aalinlangan, ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Ang titig ni Alden ay nanatili sa akin, at alam kong may malalim na tanong sa kanyang mga mata na hindi niya binibigkas. Ang sumunod na ginawa ni Alden ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang simula ng pagkalansag ng aking maingat na itinayong buhay. Ngunit, mauuna ako sa kwento. Hayaan mong ibalik ko ang oras at sabihin sa iyo kung paano ako napunta sa conference room na iyon sa sandaling iyon, kung saan ang sarili kong asawa ay kayang sirain ako sa harap ng aking boss nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nagsimula ito 3 linggo na ang nakakaraan, sa isang tahimik na umaga sa aming bahay sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin mula sa Taal Lake ay dumadaan sa aming balkonahe, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at bulaklak. Bumangon ako ng alas 6:15 ng umaga, tulad ng ginagawa ko sa loob ng 6 na taon, dahan-dahang lumabas sa kama ng hindi ginigising si Dingdong. Ang bahay ay tahimik, tanging ang tunog ng mamahaling espresso machine na ipinilit niya na bilhin namin ang naririnig. Pang-restoran, propesyonal na kalidad, sabi niya. Hindi ko naman natutunan gamitin ng maayos dahil sa 3 beses kong pagsubok. Inagaw niya na ang paggawa nito dahil, aniya, mali ang ginagawa mo. Kaya, gumawa na lang ako ng instant coffee. Ang murang klase na sinasabi ni Dingdong na basura. Nagpainit ako ng tubig sa mug sa microwave at hinalo ang mga kristal, nakatayo sa bintana ng kusina at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na nagpipinta ng mga kulay rosas at ginto sa Taal Volcano. Ang aking puting Toyota Fortuner, na may caramel leather interior at binigay sa akin kasama ng aking promosyon bilang Senior Solutions Architect, ay dapat nasa driveway. Ang aking itinalagang parking spot sa trabaho ay bakante na sa loob ng 3 linggo, at tuwing umaga na nakatayo ako sa bintana na ito, nararamdaman ko ang kawalan nito. Patuloy kong sinasabi sa sarili ko na pansamantala lang ito, na kailangan talaga ito ng kapatid ni Dingdong na si Christine, na ako ay nagiging mahirap, materyalistiko, at walang kabuluhan dahil sa labis na pagpapahalaga sa isang sasakyan. Ngunit habang nakatayo roon na may murang kape, nararamdaman ang katahimikan ng bahay na bumabalot sa akin. Alam kong hindi talaga tungkol sa sasakyan. Ito ay tungkol sa katotohanan na unti-unti akong nawawala. Hindi sa dramatikong paraan, hindi sa isang halatang paraan na maaaring ituro ng mga tao at sabihin, doon, iyon ang panahon na nawala si Bea Alonzo, ngunit sa maliliit na pagbura araw-araw. Ang aking kagustuhan sa kape ay hindi mahalaga dahil mas maganda ang espresso machine ni Dingdong. Ang aking iskedul sa trabaho ay hindi mahalaga dahil kusang loob na akong inialok ni Dingdong sa charity board ng kanyang ina. Ang aking kotseng pangkumpanya ay hindi mahalaga dahil mas kailangan ni Christine. Ang aking boses, ang aking mga pagpipilian, ang aking mga pangangailangan, lahat ng ito ay inilalagay sa ilalim ng hindi mahalaga sa ngayon hanggang sa halos wala nang natira. Ang umagang iyon 3 linggo na ang nakakaraan. Nakaupo si Dingdong sa kitchen island, nagsuscroll sa kanyang telepono gamit ang isang kamay, kumakain ng steel-cut oats gamit ang isa pa. Inirekomenda ito ng kanyang personal trainer. High fiber, sustainable energy. 6 na buwan na kaming huminto sa pagbili ng cereal na gusto ko. Nasa shop ang jeep ni Christine, sabi niya nang hindi tumitingin. Ang kanyang tinig ay kaswal, distracted, may malaking interview siya sa Martes. Sa tingin mo, pwedeng hiramin niya ang kotse mo ng ilang araw? Nag-alinlangan ako, ang tinidor ko ay nasa kalahati papunta sa aking bibig. Ang Fortuner ay hindi naman talaga akin, hindi gaya ng pagkakabigkas ni Dingdong. Ito ay pag-aari ng kumpanya na itinalaga sa akin bilang bahagi ng aking promotion. Ang pangalan ko ay nasa rehistro, ako ang responsable para dito. Kung naaksidente si Christine, nagkaroon ng tiket, anuman, ako ang sasagot sa legal na grupo ng Golden Harvest. Hindi ko alam kung magandang ideya yan, simula kong sabihin. Teknikal na pag-aari ito ng kumpanya, at ako ang mananagot kung. Ang mga mata ni Dingdong ay saglit na tumingin mula sa kanyang telepono. Ngunit ang tingin na iyon ay nagsabi ng lahat. Ang tingin na nagpatigas ng aking tiyan. Ang tingin na nagsasabi sa akin na malapit na akong bumagsak sa isang hindi nakikitang pagsubok na hindi ko alam na kinukuha ko. Hindi ka ba nagtitiwala sa pamilya ko? Ang kanyang tinig ay tahimik, halos malungkot. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila para sa atin, iyon ang bitag na natutunan kong makilala ngunit hindi ko natutunang iwasan. Pinahiram kami ng kanyang mga magulang ng down payment para sa aming bahay 3 taon na ang nakakaraan.
$40,000 mga 2 milyong piso na laging binabanggit ni Dingdong tuwing sinusubukan kong maglagay ng hangganan sa kanyang pamilya. Kapag tumawag ang kanyang ina ng 10:00 ng gabi sa mga araw ng trabaho at hindi ako sumasagot. Kapag iminungkahi kong huwag na lang kaming dumalo sa birthday party ng kanyang kapatid dahil may major presentation ako kinabukasan. Kapag tinanong ko kung maaari kaming magpasko sa pamilya ko sa isang pagkakataon, ang down payment. Laging ang down payment. Siyempre, nagtitiwala ako sa kanila. Narinig ko ang sarili kong sinabi. Ang mga salita ay automatikong lumabas, parang ako ay nakaprogram. Pwede niya nang kunin. Ngumiti si Dingdong. Hindi ang tunay na ngiti na kinahumalingan ko 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit ang ngiti na nangangahulugang may napanalunan siya. Salamat, babe. Ikaw ang pinakamahusay. Bumalik siya sa kanyang telepono. Bumalik ako sa aking oatmeal at ang masamang pakiramdam sa aking tiyan ay lumalim ng kaunti. Si Christine ay dapat na ibalik ang kotse pagkatapos ng 2 araw. Pagkatapos ay naging 3 araw, pagkatapos ay 1 linggo, pagkatapos ay ilang araw pa ay naging may client meetings siya at naging mas maraming trabaho ang kailangan ng jeep niya kaysa sa inaakala nila. Sa ikatlong linggo, huminto na ako sa pagtatanong dahil tuwing binabanggit ko ito, pinaparamdam ni Dingdong na ako ang problema. Kotse lang yan, Abby. Bakit ka nagiging napakamaterialistiko? Pamilya siya. Nagtutulungan ang pamilya. Hindi ko alam na ganito kakasakim. Ang bawat pag-uusap ay nagtatapos sa parehong paraan. Ako ang humihingi ng tawad, bumababa, nakakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagmamalasakit sa isang bagay na, tila, ginawa akong isang masamang tao. At ang totoo, hindi lang ang kotse. Kung titingnan ko pabalik, malinaw kong nakikita ang pattern. Ang credit card na binuksan ni Dingdong sa pangalan ko nang hindi nagtatanong. Nalaman ko ito nang dumating ang bill na may $3,000 mga 100 at 50,000 piso na singil na hindi ko ginawa. Nang hinarap ko siya, mukha siyang nalilito, halos nasaktan. Akala ko gusto mo ang rewards points. Bakit ka nagiging kakaiba tungkol dito? Ang mga araw ng bakasyon na nawala ko dahil siya ay kusang loob na nag-volunteer sa akin para sa charity board ng kanyang ina nang hindi muna sinusuri ang aking schedule. Sinabi ko sa kanila na perpekto ka para sa posisyon sa social media. Magaling ka sa computer, di ba? Hindi mahalaga na ako ay isang senior solutions architect, hindi isang social media manager. Ang mga dinner party kung saan niya ako pinutol sa aking mga kwento upang ipaliwanag sa aming mga kaibigan kung ano talaga ang ibig kong sabihin kapag pinag-uusapan ko ang aking trabaho. Mamaya, sa pribado, sasabihin niya na tinutulungan lang niya akong magmukhang mas profesional, hindi gaanong teknikal, mas relatable. Ang mga pagtitipon ng pamilya na inischedule niya sa mga weekend kung kailan mayroon akong malalaking deadline, pagkatapos ay magpapanggap na nasasaktan kapag sinabi kong kailangan kong magtrabaho. Lagi mong inuuna ang trabaho mo kaysa sa pamilya. Nagsisimula ng mapansin ng mga magulang ko. Ang bawat insidente ay sapat na maliit upang ipaliwanag. Sapat na maliit na ang pagrereklamo tungkol dito ay ginawa akong parang walang kabuluhan. Ngunit hindi sila maliit. Sila ay mga piraso ng aking sarili na ibinibigay ko, isa-isa, hanggang sa halos hindi ko na makilala ang babae sa salamin. Ang promotion sa Senior Solutions Architect ay dapat na nagpabago ng mga bagay. Ito ang tagumpay na pinagtatrabahuhan ko sa loob ng 5 taon. Patunay na magaling ako sa aking ginagawa. Isang 20% na pagtaas sa sweldo na nangangahulugang malapit na akong kumita sa kinikita ni Dingdong. Sa halip, ito ay naging isa pang bagay na pinamamahalaan ni Dingdong. Huwag mong ipagmalaki masyado, sabi niya sa akin noong gabing nakuha ko ang balita. Iisipin ng mga tao na mayabang ka. Hayaan mo akong hawakan ang anunsyo sa company social. Alam ko kung paano iposisyon ang mga bagay na ito. Kaya, sa celebration dinner na inihanda ng kumpanya, si Dingdong ang nagbigay ng toast tungkol sa aking promosyon. Ipinaliwanag ni Dingdong sa lahat kung ano ang mangyayari sa aking bagong papel. Si Dingdong ang ipinagmalaki habang ako ay nakatayo doon na nakangiti. Tumatango, pakiramdam ko ay isang prop sa sarili kong kwento ng tagumpay. Ngayon, 3 linggo na ang lumipas na nagtataksi papunta sa trabaho. Ang pakiramdam na iyon ay naging isang bagay na hindi ko na maaaring baliwalain. Nakita ito ng driver ng rideshare. Ang paraan ng pagpasok ko sa kanilang mga lumang Toyota na suot ang mamahaling damit pang trabaho, humihingi ng tawad dahil kailangan kong makarating sa Makati ng 9:00 ng umaga. Anxious na sinusuri ang aking telepono habang gumagapang ang trapiko. Nakita ito ng aking team, ang maingat na pagtingin na ipinagpalit nila nang dumating ako ng 13 minuto na huli, nagulo at humihingi ng tawad. Basa pa ang buhok dahil kailangan kong maghintay para sa rideshare sa halip na umalis sa aking sariling schedule. Ako ang unang tao sa opisina tuwing umaga sa loob ng 3 taon na ngayon. Ako ang hindi makapag-ayos, ang may amoy ng vanilla air freshener ng iba ang laging nahuhuli. Ang aking assistant, si Jenilyn Mercado,
ay nagsimulang tingnan ako sa ganitong paraan. Ang uri ng tingin na ibinibigay mo sa isang taong bumabagsak ngunit ayaw umamin. Ayos lang ba, Bea? Tanong niya kahapon, ang kanyang tinig ay banayad. Ayos lang, automatiko kong sinabi. May problema lang sa kotse. Tumango siya, ngunit sinasabi ng kanyang mga mata na hindi siya naniniwala sa akin. Ang pinakamasama ay hindi ang logistic o kahit ang pera, bagaman, ang pagtingin sa kwanti palimang hanggang labang to mga pitunal, hanggang 1,000 piso na nawawala tuwing umaga ay mabilis na dumarami. Ang pinakamasama ay ang kumpletong kawalang interes ni Dingdong sa kung ano ang ibinabayad nito sa akin. Tuwing umaga, tinatanong ko ang tungkol sa kotse. Tuwing umaga, may dahilan siya kung bakit kailangan pa ni Christine ito ng ilang araw. Kapag mas mahigpit akong nagtulak, mawawala ang kanyang pasensya. Kotse lang yan, Abby. Bakit mo ginagawang mahirap ang lahat? At ako ay aatras dahil sa nakaraang 6 na taon natutunan ko na ang paglaban ay mas mahal kaysa sa pagsuko. Noong Martes na umaga, ang umaga ng leadership meeting, binayaran ko ang taxi driver ng 14 mga 70 lang piso at nagmamadaling pumasok sa gusali na may 8 minuto pa. Nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Alden. Leadership meeting sa alas 9. Conference room B, huwag mahuli. Nakaluklok ako sa aking desk, kinuha ang aking laptop, at pumasok sa conference room na may glass wall ng alas 8:58 ng umaga. Ang aking team ay naroon na. Si Dennis Trillo na may thermal coffee mug, si Jenny Lynn na may color-coded planner. Ang dalawang bagong hires na ang mga pangalan ay nalilito ako, at si Dingdong na nakatayo sa tabi ni Alden sa kanyang navy suit at burgundy tie suot ang kanyang HR director smile. Umalis kami sa bahay ng magkasama 40 minuto na ang nakalipas sa isang tensyonadong katahimikan. Ngayon ay tinitingnan niya ako, na parang isa lamang akong empleyado. Nagsimula ang meeting ng normal. Tinalakay ni Alden ang Q4 priorities. Inilahad ni Dennis ang bagong client dashboard. Inilarawan ni Jenilyn ang API integration timeline. Sinubukan kong mag-focus, ngunit nararamdaman ko ang presensya ni Dingdong na parang isang low voltage current na dumadaan sa silid, pagkatapos ay natapos ang meeting. Nagsimulang kumuha ng kanilang mga laptop, nag-check ng kanilang mga telepono, naghahanda na umalis. Bea, maaari ka bang manatili ng 1 minuto? Ang boses ni Alden ay mabait ngunit matatag. Natigilan ako. Naroon pa rin si Dingdong na nakatayo sa tabi ng bintana na nagpapanggap na hindi nakikinig. Isinara ni Alden ang pinto at doon niya tinanong ang tanong na magpapabago ng lahat, bakit ka nagtaksi ngayon? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin. Ang madilim na mata ni Alden ay nakapako sa akin, nag-aalala ngunit pasensyoso, naghihintay. Ano ang nangyari sa kotseng binigay namin sa iyo para sa iyong promosyon? Ang lalamunan ko ay humigpit. Nararamdaman ko ang presensya ni Dingdong sa likod ko na parang init mula sa pugon. Nakatayo siya sa tabi ng bintana nang hilingin ni Alden na manatili ako, nagpapanggap na nagsuscroll sa kanyang telepono. Ngunit alam kong nakikinig siya. Alam ko ang katahimikan na iyon sa kanyang postura. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sarili kapag sinisipsip niya ang bawat salita, inilalagay sa talaan ang bawat tugon, inihahanda ang kanyang kontraargumento. 6 na taon ng kasal ang nagturo sa akin na basahin siya ng mas mahusay kaysa sa kailanman niya akong binasa. Nagmadali ang isip ko sa posibleng mga sagot. Mga issue sa maintenance, isang bagay na malabo tungkol sa mga salungatan sa schedule, lahat ng mga kasinungalingan na sinasabi ko sa sarili ko sa loob ng 3 linggo, ngayon ay handa nang gamitin upang protektahan siya, upang protektahan kami, upang mapanatili ang maingat na itinayong imahe ni Bea Alonzo, Senior Solutions Architect na may maayos na buhay. Ngunit hindi mabigkas ng aking bibig ang mga salita. At bago ko pa man pilitin itong lumabas, nagsalita si Dingdong. Ginagamit yan ng kapatid niya ngayon. Ang kanyang boses ay kaaya-aya, kaswal, ang parehong tono na ginagamit niya kapag binabanggit na kumuha siya ng dry cleaning o kinukumpirma ang mga dinner reservation. Parang nagkokomento siya sa isang bagay na ganap na ordinaryo at hindi kapansine-pansin. Parang hindi lang niya sinabi sa aking boss na ibinigay niya ang pag-aari ng kumpanya ng walang pahintulot ko. Hindi man lang siya tumingin mula sa kanyang telepono. Ang katahimikan na sumunod ay parang nawala ang hangin sa silid. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Alden sa real time. Una ay ang pagkalito na kumikislap sa kanyang mukha. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumukunot. Pagkatapos ay ang pag-unawa habang narerehistro ang mga salita. Pagkatapos ay may iba pa, isang bagay na mukhang galit ngunit kontrolado, hawak sa likod ng propesyonal na maskara na suot niya ng napakahusay. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Dingdong patungo sa akin, at nakita ko ang tanong sa mga ito bago niya ito binigkas. Pasensya na, dahan-dahang sabi ni Alden, ang kanyang tinig ay maingat na neutral. Sinabi mo bang ginagamit ng kapatid niya ang sasakyan ng kumpanya? Tumayo si Dingdong mula sa kanyang telepono. Ang kanyang ngiti ay naroon pa rin. Ang madali,
Kaakit-akit ng ngiti na nagpatuloy sa kanya sa libu-libong mahirap na pag-uusap sa HR, pansamantala lang yan, sabi niya na parang ipinapaliwanag nito ang lahat, pamilyar na sitwasyon. Kailangan ni Christine ng maaasahang transportasyon para sa ilang mahahalagang meeting. Alam mo naman, si Christine ay kapatid mo, Alden, sabi ni Alden. Ang kanyang boses ay naging malamig sa paraang hindi ko pa naririnig kailanman, hindi kay Bea. May nagbago sa hangin. Naramdaman ko ito na parang pisikal na bagay. Ang sandali kung kailan naging totoo ang pagganap, kung kailan ang maingat na pinananatiling paghihiwalay sa pagitan ng aming personal na buhay at propesyonal na buhay ay ganap na gumuho. At napagtanto kung mayroon akong isang pagpipilian na gawin. Maaari kong suportahan si Dingdong. Maaari akong ngumiti at tumango at sabihin, oo, pansamantala lang iyon. Ayos lang. Pumayag ako. Maari ko siyang protektahan sa paraan na pinoprotektahan ko siya sa loob ng 6 na taon, ginagawa ang sarili kong mas maliit para manatili siyang komportable. O maari kong sabihin ang totoo. Sa totoo lang, narinig ko ang sarili kong sinabi, at ang aking boses ay kakaiba sa aking sariling mga tainga, mas matatag kaysa sa aking nararamdaman, mas malinaw kaysa sa mga nakaraang buwan. Hindi namin kailanman napag-usapan iyon. Ang ulo ni Dingdong ay mabilis na tumingin sa akin. Ang ngiti ay saglit na nag-alinlangan. Ang tunay na sorpresa ay bumagsak sa kanyang sanay na pagiging kalmado. Hindi niya inaasahan na sasalungatin ko siya. Hindi dito. Hindi sa harap ng aking boss. Sinabi sa akin ni Dingdong na kailangan ng kanyang kapatid ang kotse ng 2 araw, patuloy ko, at ngayon na nagsimula na ako, parang hindi na ako makahinto. 3 linggo na iyon. Lagi kong hinihingi ito pabalik. Abi. Ang boses ni Dingdong ay may bahid na ngayon. Isang babala. Huwag mong gawin ito dito. Huwag gawin ang ano. May bumabangon sa aking dibdib. 6 na taon ng nilunok na mga salita, hindi nabanggit na mga sama ng loob, mga akomodasyon na ginawa ko habang sinasabi ko sa sarili ko na ito ay kompromiso. Sabihin ang totoo tungkol sa nangyari sa pag-aari ng kumpanya. Ginagawa mong isang bagay na hindi naman ito. Hindi, sabi ko at nakatayo na ako ngayon, bagaman hindi ko maalala kung paano ako bumangon. Sa wakas ay nagiging tapat ako sa kung ano ang nangyayari. Ang kotse ay nakarehistro sa akin. Ito ay pag-aari ng kumpanya, ako ang mananagot para dito. Ang kapatid mo ay mayroon nito sa loob ng 3 linggo ng walang pahintulot, at tuwing hinihingi ko ito pabalik, pinaparamdam mo sa akin na ako ay nagiging hindi makatwiran sa pagmamalasakit. Humigpit ang panga ni Dingdong. Ang kalamnan sa kanyang pisngi na kumikibot kapag siya ay galit. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan natin. Maaari nating pag-usapan ito sa bahay. Huminto na ito sa pagiging pribado ng kasama na ang mga ari-arian ng kumpanya, sabi ni Alden, at ang kanyang boses ay pumutol sa tensyon na parang talim. Tumayo siya at mayroong isang bagay na kahanga-hanga sa kanya sa sandaling iyon. Ang babaeng ito na laging mabait sa akin, nagbibigay ng inspirasyon, sumusuporta. Ngayon ay mukha siyang isang tao na kayang lansagin ang isang tao sa mga salita lamang. Dingdong, kailangan mong umalis. Kailangan naming mag-usap ni Bea. Bilang Director ng Human Resources, simula ni Dingdong. Ikaw ay aatras mula sa anumang bagay na kinasasangkutan ng iyong asawa, putol ni Alden at ang ngiti sa kanyang mukha ay sapat na matalim upang makasugat ng dugo. Iyan ay patakaran. Section 4, talata 2 ng Handbook ng Empleyado. Ikaw ang nagsulat ng patakaran. Sa katunayan, naaalala ko ang meeting. Sa loob ng mahabang sandali, nakatayo lang si Dingdong doon. Pinanood ko siyang nagkalkula, tinitimbang ang kanyang mga opsyon. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Alden patungo sa akin at pabalik. Nakikita ko siyang sinusubukang alamin kung paano niya mababawi ang kontrol sa sitwasyon, kung paano niya ito muling babalangkasin. Kaya lumabas siyang mukhang makatwiran, ngunit walang balangkas na magagamit. Hindi sa pagkakataong ito, inayos niya ang kanyang kurbata sa matalas, tumpak na mga galaw. Ayos, sabi niya, ang kanyang boses ay humigpit. Nasa opisina ako kung kailangan mo ako. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumakad patungo sa pinto. Nasa hawakan ang kanyang kamay nang siya ay huminto, lumingon sa akin. Hindi kay Alden, kundi sa akin. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nakita ko na dati. Kadalasan sa gabi pagkatapos kong kontrahin ang isang bagay na gusto niya. Pagkatapos kong maglagay ng hangganan na hindi niya gusto, pagkatapos kong iparamdam sa kanya na hindi siya kontrolado. Ito ay pagkabigo na hinaluan ng isang bagay na mas malamig. Isang bagay na nagsasabi, pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran na may malambot na tunog. Nakatayo ako roon sa biglang katahimikan, ang puso ko ay kumakabog, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Kakasalungat ko lang ang aking asawa sa harap ng aking boss. Ginawa ko lang na publiko ang aming pribadong dysfunction.
Sinira ko lang ang anumang marupok na piraso na pinapanatili namin at wala akong ideya kung ano ang mangyayari pagkatapos. Iginawi ni Alden ang upuan sa tapat niya. Upo ka, Bea. Ang kanyang boses ay mas banayad na ngayon. Umupo ako, ang aking mga binti ay nakakaramdam ng pagkadimatatag. Magtatanong ako sa iyo, sabi ni Alden, umupo muli sa kanyang sariling upuan. At kailangan kong maging ganap kang tapat sa akin. Magagawa mo ba iyon? Tumango ako, hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses. Gaano nakatagal kay Christine ang kotse mo? 3 linggo. Halos 3 linggo eksakto. At pumayag kang ipahiram ito sa kanya? Nag-alinlangan ako. Nagtatanong si Dingdong kung maaari niya itong gamitin ng ilang araw. Nasa shop ang jeep niya. Mayroon siyang interview. Oo ang sabi ko dahil huminto ako. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang bitag ng pag-uusap na iyon. Ang paraan ng pagpapahirap ni Dingdong na imposibleng hindi sumang-ayon ng hindi nagmumukhang walang puso. Dahil, tanong ni Alden ng banayad, dahil ang pagsabi ng hindi ay magpapamukha sa akin na hindi ako nagtitiwala sa kanyang pamilya. At pinahiram kami ng kanyang mga magulang ng pera para sa aming bahay. At ipinapaalala sa akin ni Dingdong iyon tuwing sinusubukan kong maglagay ng hangganan sa kanila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alden, ngunit may nakita akong kumikislap sa kanyang mga mata. Magpatuloy. Dapat ay 2 araw lang, pagkatapos ay naging higit pa. Tuwing tinatanong ko kung kailan ko ito mababawi, may dahilan si Dingdong kung bakit kailangan pa ni Christine ito ng mas matagal. Mga client meeting, networking event, mas maraming trabaho ang kailangan ng jeep niya. At kapag nagtulak ako, pinaparamdam niya sa akin na ako ay nagiging materialistiko at makasarili, na ang pagmamalasakit sa kotse ay nangangahulugang masamang tao ako. Ang kotse ay pag-aari ng kumpanya, sabi ni Alden. Itinalaga sa iyo bilang bahagi ng iyong compensation package. Ikaw ang responsable para dito. Alam ko. Sinubukan kong ipaliwanag iyon kay Dingdong, ngunit sinabi niya na nagtatago ako sa likod ng patakaran upang maiwasan ang pagtulong sa pamilya. Tahimik si Alden sandali. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumakabog sa conference table. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang katanungan na nagpatigil sa aking tiyan. Bey, ito ba ang unang pagkakataon na ginamit ni Dingdong ang kanyang posisyon o ang inyong relasyon upang maimpluwensyahan ang iyong profesional na buhay? Ang tanong ay nakaupo sa pagitan namin na parang isang live grenade. Naisip ko ang credit card na binuksan ni Dingdong sa pangalan ko nang hindi nagtatanong. Ang paraan ng pagpilit niya sa aking supervisor na ibaba ang aking performance ratings dahil aniya ay hindi ito maganda kung makakakuha ako ng mataas na marka habang ang ibang tao ay pinamamahalaan na paalisin. Ang mga araw ng bakasyon na nawala ko dahil siya ay nag-volunteer sa akin para sa mga bagay nang hindi sinusuri ang aking schedule, ang mga oportunidad sa promosyon na napalampas ko. At ngayon ay nagtataka ako kung may kinalaman din si Dingdong sa mga iyon. Naisip ko si Carla Abelana, ang babaeng nalaman ko kalaunan na nagtrabaho sa ilalim ni Dingdong taon na ang nakakaraan, na umalis dahil ginawa niyang miserable ang kanyang buhay sa trabaho matapos siyang maglagay ng hangganan sa kanya. Naisip ko ang 6 na taon ng maliliit na pagguho, maliliit na kompromiso, mga sandali kung kailan ako pinag-alinlangan ni Dingdong sa aking sariling paghuhusga at persepsyon hanggang sa hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sarili ko. Hindi nang sabi ko. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sumandal si Alden, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, Bea. Hindi lang tungkol sa kotse. Lahat. At kailangan mong maging partikular. Mga petsa, pag-uusap, tiyak na mga pagkakataon kung kailan ang personal na relasyon ni Dingdong sa iyo ay nakaapekto sa iyong trabaho o sa kanyang mga profesional na desisyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pakiramdam nito ay napakalaki, mapanganib. Parang malapit na akong tumalon sa isang bangin at wala akong ideya kung may lupa sa ilalim o walang hangin. Ano ang mangyayari? Bulong ko. Ang boses ni Alden ay matatag at sigurado. Ang mangyayari ay kukunin ko ang kotse mo ngayon at pagkatapos ay magkakaroon ako ng isang napakaseryosong pag-uusap sa aming CEO tungkol sa kung ang isang taong hindi kayang mapanatili ang profesional na hangganan ay dapat na namumuno sa aming HR department. Tumayo siya at lumakad patungo sa pinto, bahagyang binuksan ito. Richard, tawagan mo ang legal team namin. Tawag niya sa kanyang assistant. Sabihin mo sa kanila na kailangan ng agarang aksyon. Hindi autorisadong paggamit ng ari-arian ng kumpanya at posibleng salungatan ng interes sa operasyon ng HR. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumambot. Bea, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Isa ka sa aming pinakamahusay na arkitekto. Ang iyong trabaho ay pambihira. Pinanood kitang gumawa ng mga sistema na nagligtas sa kumpanyang ito ng milyon-milyong dolyar. At pinanood kitang maagang pumasok, manatili ng matagal, at maghatid ng higit pa sa inaasahan sa loob ng 3 taon.
Huminto siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang dapat kong napansin, at pasensya na kung hindi ko napansin, ay ikaw ay paliit ng paliit, mas maliit, hindi gaanong tiwala sa sarili. Nakikita ko na ngayon, at dapat ko itong nakita ng mas maaga. Nagniningas ang luha sa aking mga mata. Pinikit ko ito, ngunit isang luha ang tumulo pa rin, dumausdos ng mainit sa aking pisngi. Akala ko kaya kong hawakan, sabi ko, ang aking boses ay nagbabreak. Ikaw ay nakaligtas lang, banayad na sabi ni Alden, mayroong pagkakaiba. Inabot ni Alden sa akin ang tissue mula sa kahon sa conference table. Hindi ko napagtanto na umiiyak ako hanggang sa sandaling iyon. Tahimik na luha na nagpalabo sa aking paningin at nagpasakit sa aking lalamunan. Take your time, sabi niya, umupo muli sa tapat ko. Ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, Bea. Hindi lang tungkol sa kotse, lahat. Pinunasan ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita. Pakiramdam ko ay pinapanood ko ang ibang tao na magsalita, parang lumulutang ako sa itaas ng aking katawan. Pinagmamasdan ang babaeng ito na nakasuot ng mamahaling damit pang trabaho na nagkukwento ng 6 na taon ng kasal sa isang conference room na may glass wall. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas sa simula, pagkatapos ay mas mabilis na parang isang dam na bumibigay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa almusal 3 linggo na ang nakakaraan. Si Dingdong na nagsuscroll sa kanyang telepono, kaswal na nagtatanong kung pwedeng hiramin ni Christine ang kotse. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin nang mag-alinlangan ako, ang ekspresyon na nagsasabi na ako ay bumagsak sa isang hindi nakikitang pagsubok. Ang guilt trip tungkol sa kanyang pamilya, ang down payment, lahat ng paraan na may utang ako sa kanila. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy ako at ang mga salita, na hindi ko kailanman binigkas ng malakas sa sinuman ay nagsimulang bumuhos. Ang credit card. Nalaman ko nang dumating ang bill. Sabi ko, ang boses ko ay mas matatag na ngayon. 3,000 mga 150,000 piso na singil na hindi ko ginawa. Nang tanungin ko si Dingdong tungkol dito, tiningnan niya ako na parang baliw. Sinabi niya na akala niya gusto ko ang rewards points, na ginagawan niya ako ng pabor. Pinaparamdam niya sa akin na nag-overreact ako dahil nagalit ako na nagbukas siya ng line of credit sa pangalan ko nang hindi nagtatanong. Ang ekspresyon ni Alden ay hindi mabasa, ngunit tumango siya upang ipagpatuloy ko. Ang bakasyon. Ang kanyang ina ang nagpapatakbo ng charity board na ito. Kailangan nila ng isang tao na hahawak sa kanilang social media, magpo-post ng mga update, mamamahala sa kanilang website. Kusang loob na akong inialok ni Dingdong nang hindi muna sinusuri ang aking kalendaryo. Mayroon akong major client presentation sa parehong linggo. Nang sinabi ko sa kanya na hindi ko magagawa, sinabi niya na mahihiya ang kanyang ina, na lagi kong inuuna ang aking karera kaysa sa pamilya. Naririnig ko kung paano ito tunog. Maliit na reklamo, maliit na abala, ang uri ng mga bagay na nangyayari sa mga kasal. Ngunit sinasabi ng mukha ni Alden na may iba siyang naririnig, ang mga dinner party. Nag-host kami ng isa noong nakaraang buwan para sa ilan sa mga kasamahan ni Dingdong. Nagkukuwento ako tungkol sa proyektong system integration na pinamunuan ko. Ito ay komplikado, tumagal ng 6 na buwan, nakapagligtas sa kumpanya ng humigit kumulang $2 milyong mas 100 milyong piso sa operational costs. Pinutol ako ni Dingdong sa kalagitnaan. Ipinaliwanag niya ito ng iba, ginawa itong mas simple, hindi gaanong teknikal, mas madaling maunawaan, sabi niya kalaunan. Sinabi niya na binuboring ko ang mga tao sa jargon, na kailangan kong matuto kung paano makipag-ugnayan sa normal na tao. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ipinatong ko ito ng patag sa mesa. Ang totoo, lahat ng ito ay maliit lang sa oras na iyon, individual na insidente na kaya kong ipaliwanag. Ngunit habang nakaupo ako ngayon dito, sinasabi ko ng malakas, nakikita ko ang isang pattern. Nakikita mo ang isang pattern, mahinang sabi ni Alden. Tumango ako, hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses. Tahimik si Alden sa loob ng mahabang sandali, ang kanyang madilim na mata ay mapag-isip. Pagkatapos ay bahagya siyang sumandal at tinanong ang tanong na nagpagalaw sa buong mundo ko. Bea, ginamit na ba ni Dingdong ang kanyang posisyon bilang HR director upang maimpluwensyahan ang mga desisyon na nakinabang sa kanyang pamilya o mga kaibigan? Ang hangin sa silid ay tila manipis. Naririnig ko ang ugong ng air conditioning, ang malayo na tunog ng mga boses sa labas ng pasilyo, ang sarili kong tibok ng puso na kumakabog sa aking mga tainga. Naisip ko si Alden Richards, ang pinsan ni Dingdong, bagong graduate lang sa community college, halos walang karanasan, ngunit kahit paano ay nakuha niya ang trabaho sa IT kahit na bumagsak siya sa kalahati ng kanyang technical interview. Narinig ko ito kay Dennis, isa sa mga interviewer, na nalito nang makuha ni Alden ang alok sa kabila ng kanyang rekomendasyon na huwag siyang i-hire. Si Dingdong ay nasa hiring panel na iyon. Naisip ko ang kaibigan ni Dingdong sa kolehiyo, si Paulo Contis, hindi ang aking kasamahan,
na na-promote bilang team lead sa sales department sa 2 tao na mas matagal na sa kumpanya at may mas mahusay na performance records. Nagkonsulta si Dingdong sa desisyon sa promosyon na iyon. Naaalala ko siyang binanggit ito ng kaswal sa hapunan, sinasabi na nagbigay siya ng magandang salita, at pagkatapos ay naisip ko ang nakaraang buwan, ang aking direktang supervisor, si Tito Boy Abunda, na humila sa akin sa pasilyo, mukhang hindi komportable. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. Sa tingin ni Dingdong, marahil ay dapat nating i-rate ka ng meets expectations sa halip na exceeds ngayong quarter. Maingat na sabi ni Tito Boy, mahinahon na parang nahihiya pa siyang magkaroon ng pag-uusap. Bumagsak ang tiyan ko. Bakit? Nag-aalala siya sa optics. Sa mga kamakailang layoff at performance management initiatives, sa tingin niya ay hindi maganda kung makakakuha ka ng mataas na marka habang ang ibang tao ay pinamamahalaan na paalisin. Naiintindihan mo, di ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na ang sarili kong asawa ay sinasabotahe ang aking karera upang maiwasan ang hitsura ng paboritismo. Naiintindihan ko na ang aking aktual na performance ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kung paano ito tingnan. Naiintindihan ko na dapat kong tanggapin ang isang mas mababang rating, isang mas maliit na bonus, na bawasan ang pagkilala, lahat para mapadali ang trabaho ni Dingdong. At tinanggap ko iyon ng hindi lumalaban dahil ang pakikipaglaban kay Dingdong ay hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Oo, sabi ko kay Alden ngayon, ang boses ko ay halos bulong. Oo, ginawa niya. Ang ekspresyon ni Alden ay naging mas matigas, isang bagay na malamig at matalim. Kailangan mong idokumento ang lahat, sabi niya, at ang kanyang boses ay nagkaroon ng ibang kalidad. Hindi na ang aking mabait na boss, kundi isang taong naghahanda para sa digmaan, mga petsa, pag-uusap, tiyak na mga pagkakataon. Sa bawat oras na inimpluwensyahan ni Dingdong ang isang desisyon sa pagkuha, isang promosyon, isang performance review, sa bawat oras na ginamit niya ang kanyang posisyon upang makinabang ang kanyang sarili o ang kanyang pamilya o ang kanyang mga kaibigan, magagawa mo ba iyon? Ano ang mangyayari? Tanong ko. Ang tanong ay lumabas ng maliit, natatakot. Tumayo si Alden at mayroong bakal sa kanyang postura. Ang mangyayari ay kukunin ko ang kotse mo ngayon. Ang legal team ay magpapadala kay Christine ng isang formal na demand letter. Kung hindi niya ito ibabalik bukas ng umaga, aakyat namin ito ng naaangkop. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Richard, tawag niya sa kanyang assistant. Kailangan kong makausap si Attorney Marga. Sabihin mo sa kanya na kailangan ng agarang aksyon at kontakin ang legal team namin. Kailangan kong mag-draft sila ng demand letter para sa pagbabalik ng ari-arian ng kumpanya sa loob ng 1 oras. Bumalik siya sa akin at pagkatapos ay magkakaroon ako ng isang napakaseryosong pag-uusap sa aming CEO tungkol sa kung ang isang taong hindi kayang mapanatili ang propesyonal na hangganan ay dapat na namumuno sa aming HR department. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Alden, ayaw kong mawalan ng trabaho si Dingdong. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo, sabi ni Alden, at ang kanyang boses ay matatag ngunit hindi masama. Ito ay tungkol sa mga paglabag sa patakaran, mga salungatan ng interes, at posibleng pag-abuso sa posisyon. Kung kahit kalahati ng sinabi mo sa akin ay madokumento at mapatunayan, si Dingdong ay nakagawa ng malaking pananagutan para sa kumpanyang ito. Bumalik siya sa mesa, umupo sa tapat ko muli. Bea, kailangan mong marinig ang isang bagay. Isa ka sa aming pinakamahusay na arkitekto. Ang sistema na dinisenyo mo para sa client data management. Iyan lang ang nakapagligtas sa amin ng halos 0.3 milyon mga 150 milyong piso sa unang taon. Ang API integration na ginagawa mo ngayon ay magbabago kung paano namin hinahawakan ang mga relasyon sa vendor. Hindi ka narito dahil kay Dingdong. Narito ka dahil ikaw ay napakatalino sa iyong ginagawa. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang dapat kong napansin, at pasensya na kung hindi ko napansin, ay ikaw ay paliit ng paliit, hindi gaanong tiwala sa sarili. 1 taon na ang nakakaraan, lumaban ka sana nang kinwestiyon ko ang API timeline. Ipagtatanggol mo sana ang iyong trabaho. Ngayon ay humihingi ka muna ng tawad at ipinapaliwanag pagkatapos. Nakikita ko na ngayon. Dapat ko itong nakita ng mas maaga. Muling dumating ang mga luha, mainit at hindi mapigilan. Akala ko kaya kong hawakan. Ikaw ay nakaligtas lang, banayad na sabi ni Alden, mayroong pagkakaiba. Kinuha niya ang legal pad mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa mesa kasama ang isang panulat. Isulat mo ang lahat ng matandaan mo. Magsimula sa pinakabagong insidente at magtrabaho pabalik, maging partikular hanggat maaari. Mga petsa, oras, mga saksi, kung mayroon man. Huwag kang mag-alala tungkol sa paggawa nito na organisado o formal. Isulat mo lang lahat. Tiningnan ko ang blankong pahina, hawak ang panulat, nararamdaman ang bigat ng gagawin ko.
Kunin mo ang natitirang bahagi ng araw, sabi ni Alden. Huwag kang umuwi kung ayaw mo. Pumunta sa isang coffee shop, sa bahay ng kaibigan, kahit saan ka makapag-isip ng malinaw. Isulat mo ang lahat. Ipadala mo sa akin sa pagtatapos ng araw bukas. Tumayo siya, pagkatapos ay huminto sa pinto. At Bea, ang ginawa ni Dingdong na pinaparamdam sa iyo na baliw dahil sa pagkakaroon ng normal na hangganan, paggamit ng kanyang posisyon upang kontrolin ka, kusang loob na pag-volunteer sa iyo para sa mga bagay ng walang pahintulot. Mayroon iyang pangalan. At hindi ito tama. Hindi sa kasal, at lalong hindi sa aming pinagtatrabahuhan. Umalis ako sa gusali ng tuliro. Ang init ng Manila ay tumama sa akin na parang pisikal na pader nang lumabas ako, ngunit halos hindi ko ito naramdaman. Sumakay ako sa isang rideshare, isa pang 14 spana, 700 piso na hindi ko talaga kayang gastusin, at ibinigay sa driver ang address ng isang coffee shop sa Makati na dati kong pinupuntahan bago magpasya si Dingdong na ito ay overpriced at pretentious. Abala ang coffee shop sa umaga. Nag-order ako ng isang mamahaling inumin nang hindi tinitingnan ang presyo, nakahanap ng isang sulok na mesa, at umupo doon na nakatingin sa aking telepono. 15 missed calls mula kay Dingdong, 13 text messages. Kailangan nating mag-usap. Umuwi ka. Bakit mo ako binabalewala? Ang ridiculous na nito, Abby, nagkakamali ka. Tinatawagan ako ng nanay ko. Ano ang sinabi mo kay Alden? Sagutin mo ang telepono mo. Ibinaba ko ang telepono at sinubukan kong huminga. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Lahat ay parang surreal. Ang normal na coffee shop, mga taong nagtatrabaho sa laptop, mga mag-asawang nag-uusap, isang bata na nagkukulay sa kalapit na mesa. Ang mundo ay nagpapatuloy tulad ng dati habang ang akin ay gumuho. Kailangan kong makipag-usap sa isang tao. Isang taong magsasabi sa akin kung nag-overreact ako, kung pinapalaki ko ang issue, kung malapit na akong sirain ang aking kasal dahil sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Solen Husaf. Sumagot siya sa pangalawang ring. Uy, iniisip lang kita. Kumusta, Solen? Ang boses ko ay nabasag. May nangyari sa trabaho kay Dingdong. Kailangan kong makausap ka. Agad na nagbago ang kanyang tono, tumalim sa pag-aalala. Ano ang ginawa niya? Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang kotse, ang conference room, ang mga tanong ni Alden, ang investigasyon na malapit nang magsimula. Ang mga salita ay bumuhos ng mas mabilis kaysa sa kaya kong ayusin, nagpapang-abot at umiikot pabalik, ngunit nakinig si Solen nang walang pagputol. Nang matapos ako, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang boses ay matalim sa galit. Abby, hindi lang iyon hindi makonsiderasyon. Ang kotse na iyon ay iyong compensation, iyong ari-arian, iyong responsibilidad, ang ginawa niya. Iyan ay financial abuse. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na pansamantala lang iyon. Narinig ko ang sarili kong sinabi ng lingguhan na ako ay nagiging makasarili tungkol sa pamilya. Pamilya niya, hindi ikaw, putol ni Solen, at siya ay isang nature. Alam niya ang patakaran ng kumpanya ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Alam niya na mali ang pagbibigay ng iyong sasakyan ng kumpanya ng walang pahintulot. Umasa siya na magiging masyado kang mabait upang hindi mo siya tawagin sa ginawa niya. Tama siya. Gumugol ako ng 6 na taon na nagiging masyadong mabait, 6 na taon na ginagawa ang sarili kong mas maliit. 6 na taon na tinatanggap ang mas kaunti at mas kaunti hanggang sa halos wala nang natira at ito ay nagdulot sa akin ng lahat. Kailangan mong umalis doon, sabi ni Solen, ang kanyang boses ay matatag sa telepono. Huwag kang umuwi ngayong gabi, dito ka matulog sa akin. Nakaupo pa rin ako sa coffee shop na iyon sa Makati, ang aking mamahaling inumin ay lumalamig sa harap ko. Ang sikat ng araw sa hapon na dumadaan sa mga bintana ay masyadong maliwanag, masyadong normal para sa nangyayari. Hindi ako basta-basta makakaalis, sabi ko. May bahay kami. Saan ako pupunta? Sa apartment ko. Guest room. Iyo iyan hanggat kailangan mo. Hindi na nagbigay ng espasyo para sa argumento ang tono ni Solen. Abby, pakinggan mo ako. Sinabi mo lang sa iyong boss na sinasabotahe ng iyong asawa ang iyong karera at inabuso ang kanyang posisyon sa loob ng maraming taon. Alam na iyan ngayon ni Dingdong. Gusto mo ba talagang maging mag-isa kasama siya ngayong gabi? Nalamig ang aking mga kamay. Hindi ko iyon naisip. Hindi ko naisip kung ano ang mangyayari kapag magkasama kami ni Dingdong sa iisang bahay pagkatapos ng ginawa ko. Mag-impake ka ng bag, sabi ni Solen. Seryoso ako. Kuhanin mo ang kailangan mo at pumunta ka dito. Aayusin natin ang iba bukas. Nagpasalamat ako sa kanya at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay umupo ako doon ng isa pang 20 minuto na nakatingin sa aking telepono, pinapanood ang mga mensahe mula kay Dingdong na nagpatong-patong.
Ang tono ay nagbago mula sa pagiging demanding patungo sa galit patungo sa isang bagay na nagpatikas sa aking tiyan. Nagkakamali ka. Wasak ang nanay ko. Sana ay ipagmalaki mo ang sarili mo. Ito ang tunay mong pagkatao, di ba? Mapaghiganti at malupit. Nang 3:00 ng hapon, isang bagong text ang dumating. Hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Kakasend lang ng mga abogado ng kumpanya mo sa akin ng nakakatakot na sulat tungkol sa kotse. Seryoso ka ba ngayon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya namin para sa iyo, sisirain mo talaga ang karera ni Dingdong at hihigitin kami lahat dahil sa isang kotse? Si Christine, kapatid ni Dingdong, ang siyang nagmamaneho ng aking Fortuner sa loob ng 3 linggo, nanginginig ang aking mga kamay. Bahagi ko, ang bahaging sanay sa loob ng 6 na taon, ay gustong humingi ng tawad kaagad upang mag-text pabalik at sabihing lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan, na aayusin ko ito, na humihingi ako ng tawad sa pagdudulot ng problema. Ngunit isang mas malaking bahagi ko, ang bahagi na sa wakas ay nagising sa conference room ngayong umaga, ay nakaramdam ng iba, pagginhawa. May ginagawa ang kumpanya. Nagpadala sila ng legal na sulat. Sineseryoso nila ito. Hindi lang nagpakita ng pakikiramay si Alden at pinauwi ako na may walang kabuluhang pangako. Kumilos siya. Hindi ko sinagot ang text ni Christine. Sabi niya, tiningnan ko ang aking work email. May mensahe mula kay Alden na ipinadala 20 minuto na ang nakakaraan. Naglabas na ang legal team ng formal na demand para sa pagbabalik ng ari-arian ng kumpanya. Ang sasakyan ay dapat ibalik sa parking lot ng Golden Harvest Corporation sa 10:00 ng umaga bukas o isasama namin ang pagpapatupad ng batas. Tama ang ginawa mo, Bea. Ni-screenshot ko ang email at in-save ito sa 3 magkakaibang lugar. Pagkatapos ay ganap kong pinatay ang aking telepono. Kailangan ko ng katahimikan, espasyo para mag-isip, silid para iproseso ang sinimulan ko ng walang galit ni Dingdong o ang guilt trips ng kanyang pamilya o ang patuloy na ingay ng mga notification na nagsasabi sa akin na masamang tao ako. Nag-order ako ng isa pang kape. Ito ang ininom ko talaga at binuksan ang aking laptop. Ang legal pad na ibinigay sa akin ni Alden ay nasa aking bag. Kinuha ko ito at nagsimulang isulat ang lahat ng matandaan ko. Ang credit ko, ang bakasyon, ang mga dinner party, ang mga performance review. Habang mas marami akong isinusulat, mas nagiging malinaw ang pattern. Nang tumingin ako, lampas na ng 5:00 ng hapon. Mas tahimik na ngayon ang coffee shop. Ang dami ng tao sa hapon ay napalitan ng mga estudyante na may mga textbook at ilang mag-asawa na nagde-date. Inayos ko ang aking mga gamit, tumawag ng rideshare, at umuwi. Kailangan kong bumalik sa huli. Kailangan ko ng mga damit, ang aking mga toiletries, mahahalagang dokumento. Hindi ko kayang iwasan si Dingdong magpakailanman. Ngunit nang huminto ang driver sa aming bahay ng 7:00 ng gabi at nakita ko ang Range Rover ni Dingdong sa driveway, bumibilis ang tibok ng puso ko. Binayaran ko ang driver at lumakad patungo sa harap na pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Nasa kusina si Dingdong, naglalakad-lakad. Maluwag ang kanyang kurbata, pula ang kanyang mukha, gulo-gulo ang kanyang buhok na parang pinapadaan niya ang kanyang mga kamay dito. Sa sandaling pumasok ako, umikot siya sa akin. May ideya ka ba sa ginawa mo? Ang kanyang boses ay malakas, matalim, puno ng halos kontroladong galit. Narinig ko na ang tono na ito dati, kadalasan sa gabi pagkatapos kong kontrahin ang isang bagay na gusto niya, ngunit hindi kailanman ganito kaintenso. Nahiya si Christine, patuloy niya, hindi naghihintay na sumagot ako. Tumatawag ang nanay ko buong hapon, umiiyak. Nagpadala ang kumpanya ng legal na banta sa kapatid ko, Bea. Isang legal na banta dahil sa isang kotse. Maingat kong inilagay ang aking bag sa kitchen counter. Hindi ko iyan kotse, sabi ko, pinananatiling balanse ang aking boses. Ito ay pag-aari ng kumpanya. Ako ang responsable para dito. 3 linggo na iyon, walang nangyari dito. Ginagawa mo ito para parusahan ako, upang gumanti sa akin dahil sa hindi ko alam kung ano. Ang kanyang boses ay tumataas. Ang bahid ng galit na dati ay nagpapababa sa akin kaagad. Pumunta ka kay Alden at ginawa mo akong mukhang inkompetente. Ginawa mo ang isang simpleng pabor ng pamilya na parang isang corporate scandal. Hindi ko iyan ginawa, sabi ko. Ibinigay mo ang pag-aari ng kumpanya ng walang pahintulot. Iyan ay paglabag sa patakaran. Tinanong ako ni Alden tungkol sa kotse at sinabi ko sa kanya ang totoo. Kasal tayo. Ang iyo ay akin. Hindi kapag ito ay pag-aari ng kumpanya na itinalaga sa akin. Hindi kapag ang pangalan ko ay nasa rehistro at ako ang legal na mananagot para sa anumang mangyayari dito. Ang tawa ni Dingdong ay mapait, pangit. Ito ay tungkol sa kontrol,
Hindi mo matanggap na gumawa ako ng desisyon nang hindi humihingi ng pahintulot mo. Lagi kang ganito. Lahat ay dapat na eksakto kung paano gusto ni Bea o magtatantrum ka. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na ginugol ko ng 6 na taon sa pagsisikap na bigyan ng kasiyahan. Ang lalaking ito na ginawa kong mas maliit, mas tahimik, hindi gaanong demanding. Hindi, dingdong, sabi ko, at ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Ito ay tungkol sa respeto, isang bagay na hindi mo kailanman ipinakita sa akin. Lalong namula ang kanyang mukha. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, isang tahanan, isang buhay, suporta para sa iyong karera. Sinasabotahe mo ang aking karera, putol ko. Sinusabi mo sa aking supervisor na ibaba ang aking performance rating sa loob ng 2 taon, akala mo hindi ko malalaman? Tahimik na tahimik si Dingdong. Kumibot ang kalamnan sa kanyang panga. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Tinawagan ako ni Tito Boy kaninang umaga. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sa bawat review cycle, hinuhugot mo siya at iminumungkahi na hindi ako nagpe-perform ng maayos, na ako ay nagpapabaya, na hindi ako isang team player. Sinusubukan kitang protektahan, sabi ni Dingdong, ngunit ang kanyang boses ay nawalan ng ilang bahagi ng kanyang paniniwala. Ang optics ng pagkuha mo ng mataas na rating habang ako ang asawa mo at ang HR director, magiging masama iyon para sa aming dalawa. Kaya, sinira mo ang aking mga bonus at ang aking mga oportunidad sa promotion upang protektahan ang iyong imahe. Ang aming imahe? Ito ang aming buhay, Abby. Ang aming reputasyon, kinuha ko ang aking bag. Dito ako sa bahay ni Solen ngayong gabi. Aalis ka? Bahagyang nabasag ang boses ni Dingdong. Aalis ka talaga dahil dito? Aalis ako dahil hindi ako makapagsabi ng anumang bagay ngayon dahil ang pagtayo sa kusinang ito kasama mo ay parang nalulunod. Lumakad ako patungo sa aming kwarto, ang ibinahagi namin sa loob ng 6 na taon, at nagsimulang kumuha ng mga damit mula sa cabinet. Sinundan ako ni Dingdong, nakatayo sa pinto. Kung aalis ka ngayong gabi, huwag ka nang bumalik, sabi niya. Ang kanyang boses ay tahimik na ngayon, malamig. Ito na iyon, Abby. Kung lalabas ka sa pintuang iyon, tapos na tayo. Huminto ako, may hawak na sweater. 6 na taon na ang nakakaraan, gagana ang banta na iyon. Aatras ako, hihingi ng tawad, gagawin ang anumang kailangan upang ayusin ang mga bagay, ngunit iyon ay bago. Bago ang kotse, bago ang conference room, bago ko sa wakas nakita ang pattern kung ano ito. Okay, mahinang sabi ko. Tapos na tayo. Nag-impake ako ng 2 bag, isa na may damit, isa na may mga dokumento, laptop, mga bagay na kailangan ko. Nakatayo si Dingdong sa pinto sa buong oras, pinagmamasdan ako na may ekspresyon na nagbabago sa pagitan ng galit at pagka di makapaniwala. Nang matapos ako, nilampasan ko siya ng walang salita. Pababa ng hagdan, sa kusina patungo sa harap na pinto. Pagsisisihan mo ito, tawag ni Dingdong sa akin. Ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Hindi ako sumagot. Lumabas lang ako sa mainit na gabi ng Manila, inihagis ang aking mga bag sa trunk ng isa pang rideshare, at ibinigay sa driver ang address ni Solen sa Pasig. Naghihintay si Solen sa akin nang dumating ako. Tiningnan niya lang ang aking mukha, at niyakap ako. Tama ang ginawa mo, sabi niya. Tama ang ginawa mo, pinapasok niya ako. Nagbuhos siya ng alak, nag-order ng takeout, at hindi nagtanong ng mga bagay na hindi pa ako handang sagutin. Kumurba ako sa kanyang sofa at sinubukan kong huminga sa pamamagitan ng panik na bumabangon sa aking dibdib. Ang aking telepono, na naka-on na ngayon, ay hindi tumitigil sa pag-buzz. Ang nanay ni Dingdong, ang kapatid niya, si Christine ulit, lahat sila ay may iba't ibang bersyon ng parehong mensahe. Sinasira ko ang kanilang pamilya. Malupit ako. Mapaghiganti ako. Pagsisisihan ko ito. Isa-isa kong ni-block ang mga numero. Kinabukasan, nagising ako sa sofa ni Solen na hawak ang aking telepono at may lasa ng pagsisisi sa aking bibig. Hindi pagsisisi sa pag-file ng diborsyo, kundi pagsisisi na tumagal ng 6 na taon bago ako nakarating dito. Tinawagan ako ni Catherine Vance ng 8:00 ng umaga. Kinatawan na si Dingdong, sabi niya nang walang pasubali. Gerald Hoffman. Kilala mo ba ang pangalan na iyon? Hindi ko. Mahal siya at malupit. Dalubhasa sa mga diborsyo na may mataas na labanan. Haharapin ka niya ng matindi, Bea. Handa ka na ba para doon? Hindi ko alam, matapat kong sinabi. Ano ang ibig sabihin ng matindi? Ibig sabihin, ang mga kahilingan sa pagtuklas ay idinisenyo upang takutin. Ibig sabihin, ang mga deposisyon kung saan susubukan kanilang paiyakin. Ibig sabihin, hahalukayin nila ang bawat aspeto ng iyong buhay upang makahanap ng bala. Ang unang demand sa pagtuklas ay dumating kinabukasan sa pamamagitan ng email. 13 pahina ng mga kahilingan, 5 taon ng tax returns,
Bank statements mula sa bawat account na kailanman kong nagkaroon, credit card statements, employment records, performance reviews, emails sa pagitan namin ni Dingdong, text messages, social media posts, therapy records kung mayroon ako. Nangingisda sila, ipinaliwanag ni Catherine nang ipasa ko ito sa kanya. Naghahanap ng anumang magagamit nila upang ipakita kang hindi matatag, mapaghiganti, o may motibo sa pinansyal. Wala akong therapy records, sabi ko. Laging sinasabi ni Dingdong na ang therapy ay para sa mga taong hindi kayang hawakan ang kanilang mga problema tulad ng mga matatanda. Ang katahimikan ni Catherine sa kabilang linya ay puno ng kahulugan. Pagkatapos, syempre, ginawa niya iyon. Simulang kuhanin ang lahat ng iba pa sa listahan na ito. At Bea, ito ay magiging mas masama bago ito bumuti. Tama siya, ginugol namin ang susunod na 2 linggo sa pagtitipon ng mga dokumento. Si Catherine ay masinop, organisado, estratehiko. Para sa bawat dokumento na hiniling ng abogado ni Dingdong, mayroon siyang handang tugon, ang credit card na binuksan ni Dingdong sa pangalan ko. Mayroon kaming aplikasyon na nagpapakita ng kanyang sulat kamay, hindi akin. Mayroon kaming mga statement na nagpapakita ng mga pagbili na hindi ko kailanman ginawa, kagamitan sa golf, mamahaling hapunan sa mga restaurant na hindi ko kailanman napuntahan, isang leather jacket na hindi ko kailanman nakita, ang mga text messages tungkol sa kotse. Mayroon kaming mga screenshot na bumalik sa 3 linggo na nagpapakita ng pattern ng guilt trips at deflection ni Dingdong. Ang mga performance review. Mayroon kaming mga email mula kay Tito Boy, ang aking supervisor, na nagdodokumento ng panghihimasok ni Dingdong. Mayroon kaming ulat ng investigasyon ng kumpanya na nagdedetalye ng sistematikong manipulasyon. Maganda ito, sabi ni Catherine, sinusuri ang lahat na nakakalat sa kanyang conference table. Ito ay talagang maganda. Sasabihin nila na ikaw ang nag-orkestra ng pagtatapos ni Dingdong upang makakuha ng kalamangan sa diborsyo. Ipapakita namin na ang investigasyon ng kumpanya ay independyente, masusi, at nakakita ng tunay na maling paggawi. Magiging sapat ba iyon? Dapat, ngunit paikutin pa rin iyon ni Hoffman. Sasabihin niya na ikaw ay isang mapaghiganti na asawa na gumagamit ng iyong mga koneksyon sa kumpanya upang sirain ang iyong asawa. Ang unang formal na paghaharap sa korte ni Dingdong ay dumating 1 linggo pagkatapos. Binalaan ako ni Catherine na magiging masama ito, ngunit walang naghanda sa akin na makita ito sa nakasulat. Ang respondent ay sistematikong nagmaniobra sa pamunuan ng kumpanya upang i-orkestra ang pagtatapos ng petitioner bilang pagganti sa isang maliit na hindi pagkakasundo tungkol sa pansamantalang paggamit ng sasakyan. Ang mga aksyon ng respondent ay nagpapakita ng isang pattern ng mapaghiganti na pag-uugali at kinakalkulang kalupitan na idinisenyo upang saktan sa pananalapi ang petitioner at makakuha ng kalamangan sa proseso ng diborsyo. Binasa ko ito ng 3 beses, bawat salita ay tumatama na parang pisikal na suntok. Hindi ito totoo, sabi ko kay Catherine. Wala sa mga ito ang totoo. Alam ko, ngunit ito ang kanilang sasabihin. Pinipinta ni Dingdong ang kanyang sarili bilang biktima ng iyong manipulasyon. Kailangan nating maging handa na kontrahin ang narrative na iyon sa mga katotohanan. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nahiga ako sa guest room ni Solen, nakatingin sa kisame, inuulit ang nakaraang 6 na taon, nagtataka kung mayroong bersyon ng mga kaganapan kung saan ako talaga ang kontrabida na inilarawan ni Dingdong. Pagkatapos ay nagbuzz ang aking telepono na may email. 2:00 ng umaga mula sa isang address na hindi ko nakikilala. Subject line, tungkol kay Dingdong Dantes. Ang una kong instinto ay burahin ito. Marahil ay mas maraming harassment mula sa kanyang pamilya. Marahil ay may iba pang nagsasabi sa akin na sinira ko ang isang mabuting tao. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na buksan ito. Mahal na Bea, ang pangalan ko ay Carla Abellana. Nagtrabaho ako sa Golden Harvest Corporation mula 2018 hanggang 2020 sa HR department sa ilalim ng pangangasiwa ni Dingdong. Nakarating ako sa iyo dahil narinig ko ang tungkol sa investigasyon at iyong diborsyo sa pamamagitan ng mga mutual connections, at sa tingin ko ay dapat mong malaman na hindi ikaw ang unang taong ginawa niya ito. Kung handa kang makipagkita, mayroon akong impormasyon na maaaring makatulong sa iyong kaso. Naiintindihan ko kung ayaw mo. Ito ay marahil ay sapat na nakakapagod. Ngunit sana may nagbabala sa akin tungkol sa kanya bago ako nagsimulang magtrabaho doon. Marahil ay matutulungan kita ngayon, Carla. Agad kong ipinasa ang email kay Catherine. Tinawagan niya ako ng 8:00 ng umaga. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi. Hindi ko pa naririnig ang pangalan. Ipapagawa ko sa aking investigador ang background check. Kung lehitimo siya, maaaring mahalaga ito, ngunit mag-ingat ka. Maaari rin itong isang tao mula sa panig ni Dingdong na sinusubukang kumuha ng impormasyon. Sinuri si Carla. Nagtrabaho siya sa HR sa Golden Harvest, nagbitiw noong 2020, at ngayon ay nagtatrabaho para sa isang non-profit sa Manila.
Walang koneksyon sa pamilya o mga kaibigan ni Dingdong na nakita ng investigador ni Catherine. Nagkita kami 3 araw pagkatapos sa isang coffee shop sa Manila. Neutral na teritoryo, pampubliko, ligtas. Mas bata sa akin si Carla, marahil ay nasa huling bahagi ng 20s, na may madilim na buhok na nakatali sa isang ponytail at mga mata na mukhang mas matanda kaysa sa kanyang mukha. Kinakabahan siya, naglalaro sa kanyang tasa ng kape, palingalinga na parang nag-aalala na may makakita sa amin. Salamat sa pagtugon mo sa akin, sabi niya. Hindi ako sigurado kung gagawin mo. Sabi sa email mo na may ginawa rin si Dingdong sa iyo. Tumango siya. 26 ako nang magsimula akong magtrabaho sa ilalim niya. Kaka-graduate lang sa grad school, unang tunay na trabaho sa HR. Mukhang kahanga-hanga si Dingdong sa simula. Kaakit-akit, sumusuporta, laging pinupuri ang aking trabaho. Pinaparamdam niya sa akin na magaling ako sa aking trabaho. Humigpit ang kanyang mga kamay sa tasa ng kape. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpagawa sa akin ng mga bagay na wala sa aking job description. Mga personal na errands, pagkuha ng kanyang dry cleaning, pagkuha ng kape para sa kanyang asawa. Bumagsak ang tiyan ko. Para sa akin, hindi niya kailanman ginamit ang pangalan mo, my wife lang. Sasabihin niya ang mga bagay tulad ng, ang asawa ko ay talagang demanding ngayon. Kailangan mong kuhanin ang kanyang paboritong kape para maging mas maganda ang kanyang mood. O hindi pinahahalagahan ng asawa ko kung gaano ako nagtatrabaho, ngunit naiintindihan mo, di ba? Nakaramdam ako ng pagkasuka. Akala ko tumutulong ako, patuloy ni Carla. Akala ko nagpapakita ako ng inisyatibo, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang lumampas sa ibang mga hangganan. Nag-text siya sa akin ng gabi, alas 11, alas 12 ng hating gabi, tungkol sa mga bagay sa trabaho na maaaring maghintay hanggang umaga. Pinupuri niya ang aking hitsura sa mga paraan na hindi tama. Bagay sa iyo ang damit na iyan o dapat mas madalas mong ibaba ang iyong buhok. Mas lumakas ang kanyang boses. Nang magsimula akong makipag-date, naging kakaiba si Dingdong tungkol dito. Nagtanong ng mga nakakasakit na tanong tungkol sa boyfriend ko. Nagbiro tungkol sa kanya na hindi sapat para sa akin. Iminungkahi na kaya kong makahanap ng mas magaling. Nang sabihin ko sa kanya na hindi angkop na pag-usapan ang aking personal na buhay sa ganitong paraan, nagbago ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga screenshot, text messages mula kay Dingdong. Ikaw ay walang utang na loob at hindi propesyonal. Malaki ang naipuhunan ko sa iyong pag-unlad. Nabigo ako sa iyong ugali kamakailan. Dati ay napakabait mong team player. Kung hindi mo kayang hawakan ang constructive feedback, marahil ay hindi ang HR ang tamang lugar para sa iyo. Mga email na nagdodokumento ng mga issue sa performance na iginiit ni Carla na ganap na gawa-gawa. Mga write-up dahil sa pagiging late nang mayroon siyang timestamps na nagpapatunay na on time siya. Mga reklamo tungkol sa kanyang negatibong ugali at kahirapan sa pagtatrabaho sa iba. Nagsimula siyang sirain ang aking reputasyon. Sabi ni Carla, sinasabi sa ibang tao sa HR na mahirap akong katrabaho, na mayroon akong personal na issue na nakakaapekto sa aking paghuhusga. Nag-file ako ng reklamo sa kanyang supervisor tungkol sa mga hindi nararapat na text at komento. Ano ang nangyari? Wala. Napakagaling ni Dingdong sa pagtatago ng kanyang mga bakas. Sinabi niya na sumusuporta lang siya bilang isang mentor, na hindi ko naunawaan ang kanyang mga text, na malinaw na may pinagdadaanan akong personal na nakakaapekto sa aking persepsyon. Ginawa niya akong mukhang baliw. Alam ko ang pakiramdam na iyon, ang eksaktong pakiramdam na pinag-alinlangan ka sa sarili mong realidad. Sa huli, umalis na lang ako, sabi ni Carla. Mas madali iyon kaysa sa pakikipaglaban. Nakahanap ako ng ibang trabaho, nagpatuloy, sinubukan kong kalimutan. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tiningnan niya ako ng direkta. Dahil nang marinig ko na iniimbestigahan si Dingdong, napagtanto ko na hindi lang ako ang nag-iisa. Na ito ang kanyang pattern. Naghahanap siya ng taong kaya niyang kontrolin, isang mas bata, isang nagpapasalamat, isang nagtitiwala sa kanya, at kapag lumaban sila, sinisira niya sila. Nag-usap kami ng isa pang oras. Sinabi sa akin ni Carla ang tungkol sa iba pang mga bagay na napansin niya habang nagtatrabaho sa ilalim ni Dingdong. Ang paraan ng pagtulong niya sa kanyang pinsan na makakuha ng trabaho sa kabila ng pagbagsak sa interview. Ang paraan ng paggawa niya ng mga negatibong komento tungkol sa mga babaeng empleyado na masyadong ambisyoso o hindi team players. Ang paraan ng pagbalewala niya sa mga reklamo sa harassment kapag ang mga akusado ay mga lalaki na gusto niya. Handa akong magpatotoo, sabi ni Carla habang papaalis na kami. Kung makakatulong, kung mapipigilan siya na gawin ito sa iba. Pagkatapos umalis ni Carla, umupo ako sa aking kotse sa parking lot at umiyak. Hindi luha ng kalungkutan, luha ng galit, luha ng pagkabigo. Luha para sa 20 anyos na babae na nasasabik sa kanyang unang tunay na trabaho at naging biktima ng manipulasyon at gaslighting hanggang sa umalis siya.
Luha para sa aking sarili na gumugol ng 6 na taon na minamanipula sa parehong paraan. Sa gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na iniiwasan ko. Bumalik ako sa aking sariling timeline ng karera na may bagong paningin. Naghahanap ng mga pattern na masyado akong malapit upang makita. Na-promote ako bilang Senior Solutions Architect noong nakaraang taon. Iyon ay totoo. Kinita ko iyon sa pamamagitan ng aking trabaho, aking mga sistema, aking mga kontribusyon sa kumpanya. Ngunit paano bago iyon? 3 taon na ang nakakaraan, nag-apply ako para sa Principal Architect, nakarating sa final round, pagkatapos ay napalampas para sa isang taong may mas kaunting karanasan. 2 taon na ang nakakaraan, nag-apply ako para sa VP of Engineering, muli, final round, muli, napalampas. Sa oras na iyon, sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ako handa, na kailangan ko ng mas maraming karanasan, na ang ibang mga kandidato ay mas angkop lang. Ngunit paano kung hindi iyon totoo? Nakipag-ugnayan ako kay Piolo Pascual, isang dating kasamahan na nasa VP hiring panel. Nagkita kami para sa tanghalian sa isang restaurant sa Quezon City. Kailangan kong magtanong sa iyo, sabi ko pagkatapos naming mag-order, at kailangan mong maging ganap na tapat. Kinabahan si Piolo. Okay. 2 taon na ang nakakaraan, nag-apply ako para sa VP of Engineering role, nakarating ako sa final round. Bakit hindi ko nakuha? Uminog siya ng hindi komportable sa kanyang upuan. Abby, matagal na iyon. Please, kailangan kong malaman. Tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay kinausap ni Dingdong ang hiring committee ng pribado. Pagkatapos ng iyong final interview, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na matalino ka sa technical. Hindi iyon pinag-uusapan, ngunit may mga alalahanin siya tungkol sa iyong leadership presence. Sinabi niya na may pinagdadaanan kang personal na issue na nakakaapekto sa iyong paghuhusga at marahil ay mas mabuting maghintay ng 1 o 2 taon pa bago ka i-promote sa ganoong antas. Pakiramdam ko ay nasuntok ako sa dibdib. May nagtanong ba na asawa mo siya? Ipinagpalagay namin na mas kilala ka niya kaysa sa amin. Nagmaneho ako pabalik sa apartment ni Solen ng Tuliro. Umupo sa kanyang guest room na nagko-compute sa aking ulo. Ang VP of Engineering ay nangangahulugang 40% na pagtaas sa sweldo, equity, isang upuan sa executive table. Gaano karaming pera ang nawala sa akin dahil tahimik akong sinasabotahe ni Dingdong? Gaano karaming oportunidad ang nawala dahil ang lalaking nagsasabing mahal niya ako ay sistematikong sinasabotahe ang aking karera? Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng listahan. Bawat promosyon na inaplayan ko, bawat oportunidad na hindi natupad, bawat oras na napalampas ako at sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Ang pattern ay naroon, malinaw at hindi maikakaila kapag alam kong hahanapin ito. Hindi lang sinasabotahe ni Dingdong ang aking mga performance review sa loob ng 2 taon, sinasabotahe niya ang buong trajectory ng aking karera mula sa simula. Ipinadala ko kay Catherine ang lahat ng natuklasan ko. Ang listahan ng mga promotion na napalampas ko, ang pag-amin ni Piolo tungkol sa panghihimasok ni Dingdong sa proseso ng pagkuha ng VP. Ang timeline na nagpapakita kung gaano karaming pera at oportunidad ang nawala sa akin dahil ang sarili kong asawa ay tahimik akong sinasabotahe. Ito ay sumasabog, sabi ni Catherine nang magkita kami kinabukasan. Hindi lang ito tungkol sa kotse o credit card. Ito ay sistematikong pang-aabuso sa ekonomiya. Gagamitin namin ito. Ang pagdinig sa diborsyo ay nakatakda sa unang linggo ng Marso, 8 buwan pagkatapos kong mag-file. 8 buwan ng pagtuklas, mga deposisyon, legal na maniobra. 8 buwan ng pagsisikap ng abogado ni Dingdong na si Gerald Hoffman na ipinta ako bilang mapaghiganti at hindi matatag. 8 buwan ng paghihintay na sabihin ang aking katotohanan sa isang silid kung saan ito ay talagang mahalaga. Sa gabing bago ang pagdinig, hindi ako makatulog. Nahiga ako sa guest room ni Solen, na naging mas kwarto ko na kaysa guest room sa puntong ito. Nakatingin sa kisame, inire-rehearse ang sasabihin ko sa stand. Magaling ka, sabi ni Solen, daladala ang tsaa sa akin ng 2:00 ng umaga. Nasa panig mo ang katotohanan. Paano kung hindi sapat ang katotohanan? Magiging sapat iyan. Magaling si Catherine. Ang ebidensya ay bulletproof. At Abby, sa wakas ay makakapagsabi ka ng lahat ng hawak mo sa loob ng 6 na taon. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Beige na pader, fluorescent lighting, ang partikular na amoy ng lumang carpet at air conditioning. Naroon na si Dingdong nang dumating ako, nakaupo sa isang mesa kasama si Gerald Hoffman. Nakasuot siya ng charcoal suit, perpektong tinahi. Ang kanyang buhok ay nakaayos, ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral. Mukha siyang Dingdong na nakikita ng lahat. Propesyonal, kalmado, kagalang-galang. Ang Dingdong na niloko ang lahat sa Golden Harvest Corporation sa loob ng maraming taon. Ang Dingdong na kumbinsido ang sarili niyang pamilya na ako ang kontrabida.
Ngunit kilala ko ang lalaki sa ilalim ng suit na iyon. Ang lalaki na tumawag sa akin ng hating gabi upang sabihin sa akin na pagsisisihan ko ang pag-iwan sa kanya. Ang lalaki na sistematikong sinira ang aking karera habang sinasabing sinusuportahan niya ito. Ang lalaki na nagparamdam sa akin na baliw sa loob ng 6 na taon. Pumasok si Judge Patricia Brennan at tumayo kaming lahat. Nasa edad 50 siya na may kulay pilak na buhok na mahigpit na nakatali at isang ekspresyon na walang binibitawan. Upo kayo, sabi niya. Magsimula tayo. Unang tinawag ni Hoffman si Dingdong sa stand. Lumakad si Dingdong na nakataas ang kanyang ulo, matatag ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ito sa Biblia at sumumpa na sasabihin ang totoo. Pagkatapos ay umupo siya, at sinimulan ni Hoffman ang kanyang pagtatanong. Ginoong Dantes, maari niyo bang ilarawan ang inyong kasal sa respondent? Ang ekspresyon ni Dingdong ay naging mas malambot, mas malungkot. Akala ko ay mayroon kaming magandang kasal. Mahal ko si Abby. Suportado ko ang kanyang karera kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili kong mga oportunidad. Nang ma-promote siya bilang Senior Solutions Architect, ipinagmalaki ko siya. Hinikayat ko siyang tanggapin ito kahit na nangangahulugan ito ng mas maraming stress, mas maraming oras sa trabaho, mas maraming oras na malayo sa amin. Ito ay isang maingat na kasinungalingan, sinulid ng sapat na katotohanan upang ang isang taong hindi nakakaalam ay maaaring maniwala. Kailan nagsimulang magbago ang mga bagay? Tanong ni Hoffman. Pagkatapos ng promosyon, sabi ni Dingdong, ang kanyang boses ay puno ng gawa-gawang kalungkutan. Naging baliw siya sa status, sa kontrol. Lahat ay dapat na eksakto sa kanyang gusto. Kung gumawa ako ng desisyon nang hindi muna siya kinokonsulta, magagalit siya. Kung susubukan kong tulungan ang aking pamilya, aakusahan niya ako ng pag-uuna sa kanila bago siya. Pinanood ko ang huwes na sinusubukan basahin ang kanyang ekspresyon. Nagsusulat siya ng mga tala, ang kanyang mukha ay neutral. Maaari niyo bang sabihin sa korte kung ano ang nangyari sa sasakyan? Tanong ni Hoffman. Ang kapatid ko na si Christine ay may pinagdadaanan. Sira ang kotse niya at mayroon siyang mga job interview na darating. Tinanong ko si Abby kung pwedeng hiramin ni Christine ang kotse niya ng ilang araw, pansamantala lang hanggat maayos ni Christine ang sarili niyang kotse. Pumayag si Abby sa simula, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip. Nagsimula siyang humingi ng kotse pabalik, sinasabing ito ay pag-aari ng kumpanya, ginagawa itong isang malaking issue. Bahagyang bumilis ang kanyang boses, parang nahihirapan siyang panatilihin ang kanyang composure. Nang hindi ko kaagad hiningi ang kotse pabalik mula sa aking kapatid. Nang hilingin ko kay Abby na magkaroon ng kaunting habag sa aking pamilya, pumunta siya sa kanyang boss at inangkin na ibinigay ko ang ari-arian ng kumpanya. Ginamit niya ang kanyang relasyon kay Alden Richards upang manipulahin ang sitwasyon upang magmukha akong inkompetente upang sirain ang aking karera dahil sa sama ng loob. Naramdaman ko ang kamay ni Catherine sa aking braso na nagpapatatag sa akin. Manatiling kalmado, sabi ng hawak, may turn tayo. Inilahad ni Hoffman kay Dingdong ang iba pang bahagi ng narrative. Kung paano ko daw in-orchestrate ang investigasyon ng kumpanya, kung paano ako nag-file ng diborsyo, hindi dahil sa anumang tunay na problema, kundi dahil gusto kong parusahan siya dahil sa hindi niya pagpapahintulot sa akin na kontrolin ang bawat aspeto ng aming buhay. Ito ay isang master na pagganap. Ang boses ni Dingdong ay matatag, taos-puso, nasaktan. Mukha siyang isang tao na ginawa ang lahat ng tama at pinagtaksila ng isang asawa na nagbago at hindi na niya nakikilala. Nang matapos si Hoffman, tumayo si Catherine. Ginoong Dantes, sabi niya, ang kanyang boses ay kaaya-aya, halos kaswal. Nagpatotoo kayo na kayo ay isang sumusuportang asawa na humihikayat sa karera ng inyong asawa. Tama ba iyon? Oo. Ipinagmalaki niyo ang kanyang promosyon bilang Senior Solutions Architect, syempre. Lumakad si Catherine sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Kung gayon, maaari niyo bang ipaliwanag ang mga email na ito? Kinuha niya ang mga printout, nagbigay ng mga kopya sa huwes, kay Hoffman, at hawak ang isa para makita ni Dingdong. Ito ay mga mensahe mula sa iyo kay Tito Boy Abunda, ang direktang supervisor ni Ginang Morrison, na may petsa sa loob ng 2 taon. Sa mga ito, paulit-ulit mong iminumungkahi na dapat ibaba ang kanyang performance ratings. Sa isang email mula Oktubre 2023, isinulat mo, sa tingin ko, masyado nang nagiging kumpiyansa si Abigail. Marahil ang isang meets expectations rating ay makakatulong upang mapanatili siyang mapagpakumbaba. Maaari niyo bang ipaliwanag iyon? Ang mukha ni Dingdong ay bahagyang namula. Iyan ay kinuha sa labas ng konteksto. Sinusubukan ko siyang protektahan mula sa paglitaw na tumatanggap ng preferential treatment dahil siya ay kasal sa HR director. Protektahan siya, ulit ni Catherine, sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang performance record at pagkalugi sa kanyang mga bonus, hindi iyon ang. O paano naman ang text message na ito? Hawak ni Catherine ang isang screenshot.
Ito ay mula sa iyo kay Ginang Morrison, na may petsa Setyembre ng nakaraang taon. Quote, marahil ay dapat kang mas mag-focus sa ating kasal at hindi sa pag-akyat sa corporate ladder. Mukha bang sumusuporta iyon? Nag-aalala ako sa kanyang work-life balance. O ang voicemail na ito. Pinindot ni Catherine ang isang button at napuno ng boses ni Dingdong ang courtroom. Malinaw na malinaw. Tito Boy, si Dingdong ito. Pakinggan mo, alam kong nag-apply si Abby para sa principal architect position na iyon, ngunit sa tingin ko talaga ay hindi pa siya handa para sa ganoong uri ng presyon. May pinagdadaanan siyang personal na isyu kamakailan na nakakaapekto sa kanyang paghuhusga. Marahil ay mas mabuting maghintay ng 1 o 2 taon pa bago siya i-promote. Iyan lang ang aking iniisip, ngunit gusto kong ibahagi ito sa iyo. Ang katahimikan sa courtroom ay ganap. Ang mga personal na isyu na binanggit mo, sabi ni Catherine. Ano ang mga ito? Uminog si Dingdong sa kanyang upuan. Hindi ko matandaan ng partikular. Hindi mo matandaan? Sinabi mo sa supervisor ng iyong asawa na mayroon siyang personal na isyu na nakakaapekto sa kanyang paghuhusga at hindi mo matandaan kung ano ang mga isyu na iyon. 2 taon na iyon. O sadyang nagsisinungaling ka lang upang pigilan siyang ma-promote? Objection, sabi ni Hoffman. Argumentative, sabi ng huwes, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Iba na ang pagtingin niya kay Dingdong ngayon. Ginugol ni Catherine ang susunod na oras sa sistematikong paglansag sa narrative ni Dingdong. Inilahad niya ang mga natuklasan sa investigasyon ng kumpanya, pahina-pahina, na nagdodokumento ng maling paggawi ni Dingdong. Inilahad niya ang testimonya ni Carla tungkol sa kanyang pattern ng manipulasyon. Ipinakita niya ang aplikasyon ng credit card na may sulat kamay ni Dingdong, ang mga statement na nagpapakita ng libu-libong pagbili na hindi ko kailanman ginawa. Ipinakita niya ang ebidensya na minanipula ni Dingdong ang mga desisyon sa pagkuha, mga desisyon sa promosyon, mga performance review, hindi lang sa akin, kundi sa iba pang empleyado rin. Nang matapos siya, nawala ang sugatang dignidad ni Dingdong. Umupo siya sa witness chair, mukhang na-corner, nakulong, ang kanyang mukha ay namumula sa halos hindi mapigilang galit. Wala nang karagdagang tanong, sabi ni Catherine. Pagkatapos ay ako naman. Tinawag ako ni Catherine sa stand. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ito sa Biblia habang sumusumpa ako na sasabihin ang totoo. Ngunit nang umupo ako at tiningnan ang courtroom, sa pulang mukha ni Dingdong, sa neutral na ekspresyon ng huwes, sa matatag at nakakahikayat na tango ni Catherine, may isang bagay sa loob ko ang humupa. Ginang Morrison, simula ni Catherine. Maaari niyo bang ilarawan ang inyong kasal kay Dingdong Dantes? Huminga ako ng malalim. Ginugol ko ng 6 na taon ang sarili kong paliitin upang maging mas malaki si Dingdong, sabi ko. Humihingi ako ng tawad sa pagkakaroon ng mga pangangailangan. Tinanggap ko ang sisi sa kanyang galit. Pinaniwalaan ko siya nang sabihin niya na masyado akong sensitibo, masyadong demanding, masyadong ambisyoso. Hinayaan ko siyang kumbinsihin ako na ang pagmamalasakit sa sarili kong karera ay ginawa akong masamang asawa. Tiningnan ko ng direkta si Dingdong. Ngunit ang kotse ay hindi tungkol sa kotse. Ito ay tungkol sa katotohanan na kinuha mo ang mga piraso ko sa loob ng maraming taon at naubusan na ako ng mga piraso na ibibigay. Ito ay tungkol sa pagkaunawa na karapat-dapat ako sa isang kasosyo na ipinagdiriwang ang aking tagumpay sa halip na sinasabotahe ito. Ito ay tungkol sa pagpili sa aking sarili sa unang pagkakataon sa 6 na taon. Dinala ako ni Catherine sa lahat. Ang credit card, ang bakasyon, ang mga performance review, ang nawalang promotion, ang bawat sagot ay parang pag-aalis ng bigat na dala ko. Nang si Hoffman naman ang sumunod na mag-cross-examine sa akin, sinubukan niya ang kanyang makakaya. Iminungkahi niya na in-orchestra ko ang pagtatapos ni Dingdong, na minanipula ko ang investigasyon, na nagpapanggap ako bilang biktima upang makakuha ng simpatiya. Ngunit hindi ako nag-alinlangan. Iniulat ko ang hindi autorisadong paggamit ng ari-arian ng kumpanya, malinaw kong sinabi. Nakahanap ang investigasyon ng maling paggawi na walang kinalaman sa akin. Sinira ni Dingdong ang kanyang sariling karera. Tumagal ng 2 araw ang huwes upang maglabas ng kanyang desisyon. Nang bumalik kami sa korte, ang ekspresyon ni Judge Brennan ay matatag. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya, testimonya, at dokumentasyon na iniharap sa kasong ito. Simula niya, ang nakita ko ay isang nakakagambalang pattern ng financial manipulation, professional sabotage, at emotional abuse na nagpapanggap bilang kasal. Ipinagkaloob niya sa akin ang bahay, ang isang tinulungan ng mga magulang ni Dingdong na bilhin, ang isa na inangkin niya na may karapatan siya sa mas malaking bahagi. Inutusan niya si Dingdong na bayaran ako ng kabayaran para sa mga oportunidad sa karera na nawala sa akin dahil sa kanyang panghihimasok. 1,750,000 mangwan 50 milyong piso. Tinanggihan niya ang kanyang kahilingan para sa alimony. Inutusan niya siya na ibalik sa akin ang kalahati ng lahat ng mapanlinlang na singil sa credit card.
Ginoo. Dantes, sabi ni Judge Brennan, na diretsyong nakatingin kay Dingdong, ginamit niyo ang inyong posisyon, inyong kasal, at inyong mga koneksyon sa pamilya bilang armas upang kontrolin at maliitin ang inyong asawa. Sinasabotahin niyo siya sa profesional habang sinasabing sinusuportahan niyo siya. Kinokondena ng korte na ito ang inyong pag-uugali. Puti ang mukha ni Dingdong sa galit. Nang umalis kami sa courtroom, sinubukan niya akong lapitan. Humakbang si Catherine sa pagitan namin. Wala nang sasabihin ang aking kliyente sa iyo. Ang boses ni Dingdong ay mahina. Mapait. Hindi ka kailanman magiging masaya. Abby, tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na ginugol ko ng 6 na taon sa pagsisikap na bigyan ng kasiyahan at wala akong naramdaman kundi awa. Mas gusto kong mag-isa, sabi ko, kaysa makasama ang isang taong nagpaparamdam sa akin na nag-iisa ako. Lumabas ako sa courthouse na iyon sa maliwanag na sikat ng araw ng Marso, at sa unang pagkakataon sa 8 buwan, nakahinga ako ng buo. Naglakad si Catherine sa tabi ko, ang kanyang briefcase sa isang kamay, ang kanyang telepono ay nakahanda na upang sumagot sa mga tawag mula sa ibang mga kliyente. Magaling ka doon, sabi niya. Seryoso ako. Ikaw ay malinaw, kalmado, tapat. Nakita ng huwes kung ano talaga si Dingdong. Salamat, sabi ko, sa lahat. Iyan ang trabaho ko. Huminto siya sa kanyang kotse, lumingon sa akin. Ngunit Bea, ang gagawin mo sa susunod, iyon ang mahalagang bahagi. Huwag mong gugulin ang susunod na taon sa pagbabalik tanaw. Tingnan mo ang hinaharap. Gumawa ng isang bagong bagay. Kinuha ko ang kanyang payo. Natapos ang diborsyo noong Abril. Pagsapit ng Mayo, lumipat ako mula sa guest room ni Solen kung saan ako nanirahan ng halos 1 taon at lumipat sa isang maliit na apartment sa Makati. Isang kwarto, malalaking bintana, isang balkonahe na tanaw ang siyudad. Akin ito, hindi sa amin. Iniayos ko ito ng dahan-dahan, sinasadya. Isang sofa na ako mismo ang pumili. Malalim na asul, komportable, hindi tulad ng matigas na beige na bagay na ipinilit ni Dingdong. Mga sining sa dingding na gusto ko talaga. Mga abstract na piraso na may matapang na kulay na nagpapasaya sa akin kapag tinitingnan ko ang mga ito. Isang mesa sa kusina kung saan ko mailalagay ang aking laptop at magtrabaho nang walang nagsasabi sa akin na masyado akong nakatuon sa aking karera. Naging kanlungan at kaligtasan ko ang trabaho. Ibinuhos ko ang aking sarili sa proyekto ng API integration na naantala sa lahat ng kaguluhan, na natili akong huli, maagang pumasok, gumawa ng isang bagay na tunay kong ipinagmamalaki. Napansin ng aking team ang pagkakaiba. Ang paraan ng paghinto ko sa paghingi ng tawad bago ako magsalita. Ang paraan ng paggawa ko ng mga desisyon ng may kumpiyansa sa halip na mag-alinlangan sa bawat pagpipilian. Si Jenilyn, ang aking assistant, ay humila sa akin sa isang araw noong Hunyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, sabi niya. Ngunit iba ka, mas mabuti, mas katulad ng taong akala ko ay ikaw noong una akong nagsimulang magtrabaho para sa iyo. Sa wakas ay nagiging ako na lang ako, sabi ko sa kanya. Noong Setyembre, 6 na buwan matapos ang diborsyo, tinawagan ako ni Alden sa kanyang opisina. Pumasok ako upang makita hindi lamang si Alden kundi pati na rin si Richard Chin, ang CEO, na naghihintay sa akin. Bumagsak ang tiyan ko. May problema ba? Sa halip, sabi ni Richard, na ikinagawi sa akin na umupo. Gumagawa kami ng bagong posisyon. VP of Solutions Architecture. Nagpulong ang board kahapon at nagkaisa na ikaw ang tamang tao para sa posisyon. Tiningnan ko sila, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Pinupuri ka ni Alden sa loob ng maraming buwan, patuloy ni Richard. Ang proyekto ng API integration ay natapos ng mas maaga sa iskedul at mas mababa sa budget. Ang client retention rate sa iyong dibisyon ay ang pinakamataas sa kumpanya. Naging mentor ka ng 2 junior architect na ngayon ay mas mahusay ang performance kaysa sa mga taong doble ang edad nila. Bea, ikaw ang eksaktong kailangan ng kumpanyang ito sa pamumuno. Hindi ko alam ang sasabihin. Ngumiti si Alden. Sabihin mong oo, kinita mo ito ng 100 beses. At Bea, sa pagkakataong ito, walang nagbubulungan sa tainga ng sinuman na hindi mo ito kaya. Ang promosyon ay may kasamang 4% na pagtaas sa suweldo, equity, isang mas malaking team, at isang upuan sa executive table. Ang parehong executive table kung saan ginawa ang mga desisyon tungkol sa aking karera sa mga silid na hindi ako kailanman inanyayahan. Nag-hire ako ng 2 bagong arkitekto noong taglagas na iyon. Parehong babae, parehong matalino, parehong nagugutom na patunayan ang kanilang sarili. Ipinagturo ko sa kanila ang paraan na nais kong may nagturo sa akin, nang walang mga laro o manipulasyon, tanging tapat na feedback at tunay na suporta. Nagsalita ako sa isang conference sa Cebu noong Oktubre, pagkatapos ay isa pa sa Davao noong Nobyembre.
Pagsapit ng Disyembre, nakapag-publish ako ng 2 papel sa Systems Architecture at Security Protocols na kinuha ng mga industry journal. Sa company holiday party, hinila ako ni Richard sa tabi ng bar. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Dati ay pinag-uusapan ka ni Ding Dong sa akin bago lumabas ang lahat. Sasabihin niya ang mga bagay tulad ng, matalino si Bea, ngunit siya ay marupok. Masyadong maraming presyon at masisira siya. Kailangan nating maging maingat sa kung gaano karaming responsibilidad ang ibibigay natin sa kanya. Nahihiya akong sabihin na pinaniwalaan ko siya. Naramdaman ko ang lumang pamilyar na paninikip sa aking dibdib, ngunit hindi ito kumain sa akin tulad ng dati. Masaya ako na sa wakas ay nakita ko ang totoo, patuloy ni Richard. Ano iyon, na hindi ka kailanman marupok, ikaw ay pinipigalang. Nag-iwas ako sa pakikipag-date sa loob ng hindi bababa sa 1 taon, marahil 2, marahil magpakailanman. Ngunit patuloy na nagpakita si Paolo Avellino. Nakilala ko siya sa isang tech security conference noong Nobyembre pagkatapos ng aking promosyon. Nagpe-present siya tungkol sa API vulnerabilities at nagtanong ako sa Q&A na naging 30 minutong pag-uusap pagkatapos. Matangkad siya, tahimik na nagsasalita na may kulay abo na guhit sa kanyang madilim na buhok at mga linya ng tawa sa paligid ng kanyang mga mata. Diborsyado 3 taon na ang nakakaraan. Cybersecurity architect sa ibang kumpanya. Walang pagkakapareho sa aking profesional na mundo. Walang komplikadong kasaysayan. Isang lalaki lang na tunay na interesado sa teknikal na problema na aking itinaas. Gusto mo bang magkape? Tanong niya. Gustong-gusto kong marinig ang higit patungkol sa iyong integration approach. Ang kape ay naging hapunan. Ang hapunan ay naging isang weekend hiking trip sa Batangas noong Enero. Nagtanong siya at talagang nakinig sa mga sagot. Ipinagdiwang niya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagkuha ng isang major client sa halip na maghanap ng mga paraan upang paliitin ang tagumpay o gawin itong tungkol sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Ding Dong at ang diborsyo, nakaupo sa isang Red Rock Trail na may tanaw ang disyerto ng Arizona sa ibaba namin, tahimik siya sa loob ng mahabang panahon. Iyon ay tiyak na napakahirap, sabi niya sa huli. Ito ay, ngunit kailangan din. Pasensya na sa pinagdaanan mo. Kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang hinlalaki ay umiikot sa aking palad. Ngunit nagpapasalamat din ako dahil ang babae na nakaligtas doon, ang babae na lumaban at muling itinayo ang kanyang karera at natutong magtiwala sa kanyang sarili muli, siya ay hindi kapanipaniwala. Pagsapit ng Marso, 1 taon pagkatapos ng courthouse, gumugugol kami ng karamihan sa mga weekend na magkasama. Ang kanyang apartment o ang akin, hiking o pagluluto, o basta nananatili sa parehong espasyo ng walang tensyon o pagkalkula o takot. Hindi niya kailanman ako pinaparamdam na masyado ako o masyadong ambisyoso o masyadong nakatuon sa aking karera. Kapag nasasabik ako sa isang teknikal na problema, sumusandal siya at nagtatanong ng mga follow-up na tanong. Kapag nagtatrabaho ako ng gabi, nagdadala siya ng hapunan sa aking opisina at tahimik na nagbabasa habang ako ay nagtatapos. Isang Sabado ng gabi noong Abril, nakaupo kami sa kanyang sofa pagkatapos ng hapunan at maingat niyang tinanong, ano sa tingin mo kung makikilala ko ang nanay mo? Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na nagpapatawa sa akin, na humahamon sa akin sa intelektual, na hindi kailanman sinubukan na paliitin ako. Gusto ko iyan. Oo, oo. Ngunit Paolo, kailangan mong malaman ang isang bagay, hindi ako kailanman magiging babaeng pumapaliit sa sarili. Hindi ako kailanman hihingi ng tawad sa aking karera o sa aking ambisyon o sa pagkuha ng espasyo. Kung magiging problema iyan, hinila niya ako papalapit, hinalikan ang aking noo, mabuti, ayokong maging ang babae na ikaw. Ambisyosa, determinado, matalino, sumasakop sa lahat ng espasyo na karapat-dapat sa kanya. Iyan ang eksaktong gusto ko. Nakita ko si Ding Dong isang Sabado ng hapon sa huling bahagi ng Mayo sa isang parking lot ng isang Whole Foods sa Makati. Halos hindi ko siya nakilala. Tumaba siya. Ang kanyang buhok ay halos ganap ng kulay abo. At mayroon siyang ganitong tingin, talunan, maliit, parang kinain siya ng buhay. Abi. Ang kanyang boses ang nagpatigil sa akin. Lumingon. Ding Dong. Tumayo kami doon sa loob ng mahabang awkward na sandali. 2 tao na dating nagbahagi ng buhay. Ngayon ay mga estranghero sa isang parking lot. Narinig ko ang tungkol sa iyong promosyon, sabi niya sa huli. Iyon. Iyan ay talagang maganda. Salamat. Nagtatrabaho ako sa isang startup ngayon sa Pasig. Mas maliit na kumpanya, mas maliit na papel. Bagong simula. Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Nasa therapy ako, patuloy ni Ding Dong. Ang mga salita ay lumabas na matigas, inire-rehearse. Sabi ng counselor ko na may mga issue ako sa kontrol. Na hindi ako naging magandang kasosyo sa iyo. Na ginamit ko ang manipulasyon sa halip na komunikasyon. Hindi ito paghingi ng tawad, hindi masyado.
Ngunit ito ay pagkilala na higit pa sa inaasahan kong marinig mula sa kanya. Sana makatulong ang therapy sa iyo, sabi ko, at sinasadya ko ito. Talaga, tiningnan niya ako, at may isang bagay sa kanyang ekspresyon ang nabasag. Ang performative composure na lagi niyang suot na parang armor. Masaya ka ba? Naisip ko ang aking apartment na may asul na sofa sa sining na mahal ko. Tungkol sa aking trabaho, aking team, ang respeto na kinita ko sa aking sariling merito. Tungkol kay Paolo na marahil ay nasa aking lugar ngayon na nagse-set up para sa movie night tulad ng ipinangako niya. Oo, sabi ko. Talaga. Mabuti, ang kanyang boses ay malambot, tunay, iyan ay mabuti. Karapat-dapat ka dyan. Nagpaalam kami. Pinanood ko siyang lumayo. Ang lalaking ito na dating nagkokontrol ng napakaraming bahagi ng aking buhay, ngayon ay isa na lamang taong dating kilala ko. Wala akong naramdamang galit, walang kapaitan, tanging isang tahimik na pasasalamat na nakahanap ako ng lakas upang umalis. Nang gabing iyon, umuwi ako sa pamamagitan ng paglubog ng araw sa Manila. Ang aking Fortuner, ang kotse na nagpasimula ng lahat, ay maayos na pinatatakbo. Ang leather seats ay luma na ngayon sa pamilyar na mga lugar. Ang radyo ay nagpapatugtog ng isang bagay na pinili ko sa halip na isang bagay na gusto ni Dingdong. Ang mga bundok ay nagliliwanag ng kulay rosas at ginto. Ang parehong mga kulay na pinanood ko mula sa aking bintana ng kusina sa mga umagang iyon ng pakiramdam ko ay nawawala ako. Nang umugong ang espresso machine ni Dingdong at ang aking instant coffee ay parang metapora para sa lahat ng isinuko ko, ngunit hindi na ako nawawala. Sumasakop ako sa espasyo, gumagawa ng isang tunay na bagay, pinipili ang aking sarili araw-araw. Naghihintay si Paolo nang dumating ako sa bahay. Nagkalat ang take-out sa aking mesa sa kusina. Isang dokumentaryo na naka-cue tungkol sa deep sea exploration na alam niyang magugustuhan ko. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, hinila ako sa isang yakap. Kakaiba, sabi ko, nakita ko si Dingdong. At ayos lang. Nasa therapy siya. Inamin niya ang ilang bagay. Halos nakakalungkot na makita siya ng ganoon. Hinalikan ni Paolo ang tuktok ng aking ulo. Pinapayagan kang makaramdam ng awa para sa kanya. Hindi ibig sabihin yan na mali ang pinili mo. Alam ko. Kumain kami ng hapunan, nanood ng dokumentaryo, nakatulog sa aking asul na sofa na hawak ang kanyang braso sa akin at ang ulo ko sa kanyang dibdib, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Tunay na simple at walang komplikasyong kapayapaan. Tinanong ako ni Alden minsan, buwan pagkatapos ng lahat ng nangyari, kung nagsisisi ako sa kung paano nangyari ang lahat. Hindi, sabi ko sa kanya. Nagsisisi ako kung gaano katagal bago ako nagsalita, ngunit hindi ako nagsisisi sa pagsasalita. Ngumiti siya. Ang mainit at nakakaalam ng ngiti na nagbigay sa akin ng lakas sa conference room na iyon sa isang Martes ng umaga na nagpabago ng lahat. Ang pagtingin sa iyo na ipinagtanggol ang iyong sarili sa araw na iyon, sabi niya, iyan ang nagparamdam sa akin na ipagmalaki na maging boss mo. Ngunit higit pa rito, ipinaalala sa akin kung bakit mayroon tayong mga patakaran, kung bakit pinoprotektahan natin ang mga tao, at kung bakit ang katahimikan ay hindi kailanman ang sagot kapag may isang taong pinapaliit. Tama siya. Hindi sagot ang katahimikan. Ang sagot ay isang sandali ng katotohanan sa isang conference room. Isang boss na tumangging lumingon. Isang babae na sa wakas ay natuto na karapat-dapat siyang ipaglaban. Karapat-dapat sa bawat mahirap na pag-uusap, bawat hindi komportableng sandali, bawat tulay na sinunog sa mga taong pinahahalagahan ang aking katahimikan kaysa sa aking dignidad. Ang aking Fortuner ay nakaparada pa rin sa aking itinalagang parking spot tuwing umaga, VP of Solutions Architecture. Sabi ng karatula ngayon, ngunit hindi naman talaga tungkol sa kotse. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang presyo ng kapayapaan ay hindi dapat mga piraso ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang respeto ay hindi isang bagay na kinikita mo sa pamamagitan ng pagsuko. Ito ay isang bagay na hinihingi mo sa pamamagitan ng mga hangganan. Ito ay tungkol sa pagkaunawa na ang tamang tao ay hindi ka pinapaliit. Ipinagdiriwang nila ang iyong laki. Nawalan ako ng kasal, isang bahay na tinulungan kong bayaran. Mga relasyon sa mga taong pinili ang bersyon ng mga kaganapan ni Dingdong kaysa sa katotohanan. Ngunit nakakuha ako ng isang bagay na mas mahalaga. Nakuha ko ang aking sarili. At iyon ay sulit sa lahat.